Nang gabing iyon, tinanggal sa trabaho ang waitress sa kahihiyan dahil pinakain niya ang isang bilanggo na nanginginig sa lamig at may kasamang sanggol. Ngunit nang magliwanag ang umaga, isang mahinang katok sa pinto ang nagbunyag ng nakakakilig na katotohanan tungkol sa estranghero. Mag-ingat sa tubig, hindi ito dek ng barko. Ang boses ni Ronaldo Buenaventura ay pantay at halos malamig, ngunit palagi itong nagbibigay hindi magandang pakiramdam sa mga empleyadong restauran. Si Crisel, ang magandang dalaga na bata pa, ay nginig at mabilis na hinila ang basang tela para takpan ang kanyang sarili. Pasensya na po, Ginoong Buenaventura, bulong niya habang yuyuko. Isang hakbang paatras ang ginawa ng manager na may mukhang ng diri para maprotektahan ang kanyang mahal na sapatos na gawa sa Itali. Inayos niya ang puting mangas ng kanyang kemeja at tumingin pababa sa babae. Ang sahig ay dapat kumintap sa loob ng 1 minuto lamang, hindi dapat makita ngang gabisita ang ngadumi, sabi niya ng walang emosyon, mukha na tuyong tisa. Si Maricel ay nakatayo malapit sa isang haligi, 5 hakbang ang layo, hawak ang mabigat na metal na tray. Kinagat niya ang kanyang labi para manatiling tahimik. Kung ipagtanggol niya ang dalawa, mawawalan siyang trabaho, at dapat niyang bayaran ang kanyang landlady kinabukasan. Lumingon ang manager. Tinanaw nito ang buong silit at tumigil sa tingin kay Maricel. Lumapit ito, nag-iwan ng malakas at matamis na pabangong amoy sa paligid. Maingay ba? Ang nabisita sa mesa 3 ay naghihintay niyang inumin nilangang 4 na minuto na. Mabilis na tumango si Maricel at lumakat patungo sa bar counter. Ang kanyang mapaa, salop ng matitigas na sapatos, ay sumasakit sa pagod. Isang mahina at masakit na kirot ang tumatakbo mula sa kanyang binti hanggang sa likod. 10 oras na ang shift niya. Habang lumalakad siya sa tabi ng serving table, hindi sinasadyang natamaan ng kanyang balakang ang maayos na plansadong telangang mesa. Isang kristal na ashtray ang natitinag sa gilid na mesa, ngunit mabilis na nahuli ni Maricel ito gamit ang kabilang kamay. Ibabawas namin ng 30% ang iyong sahot ngayong shift, rangang boses ng manager mula sa likod. Natulala si Maricel. Ginoong Buenaventura, wala akong nabasag. Sinabi niya ito ng mahinahon, kahit na ang kanyang nga daliri sa ilalim ng puting tray ay namumuti sa tensyon. Dahil sa kapabayaan at pagtatalo. Ngumiti siya ng malamig, pinakalitaw ang puting ngipin. Isa pa lang na salita, Chrissy, at itatapon kita sa labas na may sulat ng hindi paksunot. Serbisyuhin na ang bisita. Tahimik siyang lumiko at lumakat patungo sa mesa. Sa bahay ampunan, natututo siyang pinakamahalagang batas ng kaligtasan, huwag ipakita ang kahinaan sa mga taong sinasamantala ito. Nilunok niya ang galit, nakukunwaring ngumiti at lumapit sa mga bisita. Nang maggabi, lumalim ang lageng panahon. Malamig na maulang taglagas ang gumaksak sa labas ng malawak na bintana ng restauran. Malalaking patak ng ulan ang kumatok sa salamin. Yumukbo ang hangin sa mhatayong sanga ng puno sa ilalim ng ilawng kaye. Ngunit sa loob ay mainit at lehtas. Malambot na tumutuktok ang bossa nova. Ang mahina at malambot na liwanag ng crystal chandeliers ay nagpapasalamin sa mahal na mga basong alak. Isang grupo nga kilalang Ginoo sa eleganteng barong Tagalog ay nakaupo sa mesa malapit sa bintana. Maingay sila. May pagmamatas. Nagtatalo tungkol sa pagbili ng bagong yacht at mga problema sa overseas accounts. Ang kanilang makasama, mga babaeng nakasuot ng maayos na may perpektong buhok, ay marungis na kinukuha ang mga dahon ng salat gamit ang tinidor. Nakatayo si Maricel sa tabing dingding, palihim na inililipat ang bigat mula sa isang paa patungo sa isa pa. Parang bigat nga mga kadena ang kanyang sapatos. Tumingin siya sa maraming puspos at tamat na tao, at isang kaisipan lang ang nasa isip niya, magtrabaho hanggang hating gabi, tapusin ang shift, bumili ng murang sahets ng taas sa daan pauwi, tapos matulog. Bigla. Ang mabigat na kahoy na pinto ng restaurant ay mahirap na nabuksan. Isang malamig na simoy ang bumaktas sa puwang ng pinto, nagdadala ng ilang dilaw na basang dahon na nahulog sa mahal na alpombra. Agad na natahimik ang musika sa napapalibotang katahimikan. Isang babae ang nakatayo sa pintuan. Agad na nakilala ni Maricel ang estranghero mula sa kalsada. Ang babae ay nakasuot ng lumang lalaking malikong diaket, maluwag at basang-basa at dumilim dahil sa ulan. Drip-drip ang marumi nitong tubig mula sa laylayan, lumilikhang ang genot sa marble na sahig. Ang maikling buhok, hindi pantay ang paggupit, ay dumikit sa maputla at payat na mukha. Ang babae ay bahagyang nanginginig, mahigpit na yakap ang kakaibang balutan mula sa lumang kumot sa dibdib. Isang iyak ang lumabas mula sa balutan. Hindi ang iyak nga musmos na sanggol na busok,
kundi ang pariwara at pusong iyak ng isang bagong silang na sanggol na nanginginig sa lamig at pagod. Ang babae sa mesa malapit sa bintana ay kumuhang tela para takpan ang ilong niya sa karumal-dumal. Diyos ko, anong amoy iyan? Renaldo, security, linisin agad. Nanginig ang boses niya. Bigla, lumabas ang manager mula sa likod ng bar counter. Namula ang mukha niya sa galit. Mabilis siyang lumakat sa pasilyo at tumayo sa harap ng estranghero. Saan ka pupunta? Nakalimutan na niya ang lahat ng kagandahang asal. Itapon ang marumis na bagay na iyon sa labas bago nito makuha ang aming pinggan. Kumikislap ang kahirapan sa babae. Ang security guard, isang malaking lalaki sa itim na barong, ay lumakat patungo sa babae, ngunit umatras ito, mahigpit na yakap ang umiyak na sanggol. Pakiusap, paus ang boses niya, halos hindi marinig sa gitna ngulan sa labas ng bukas na pinto. Isang mainit na tubig lang para gawing gatas ang sanggol. Wala itong nakain mula umaga hanggang ngayon. Tumingin siya sa manager, walang luha sa kanyang nga mata, puno lamang ng malalim na pag-asang nawalan ng pag-asa. Dito ay may mga mababait na tao na kumakain, hindi ito lugar para maglimos. Mahigas na hinawakan ni Renaldo ang balikat ng babae at itinulak ito patungo sa labasan. Ang sanggol sa mabisik ng babae ay napalitak. Ang iyak ng bata ay naging pagurang ubo. May isang bagay sa loop ni Marichel ang nawasak. Naalala niya ang malamig na pasilyo ng boarding school, ang amoy ng bleach, at ang walang laman na pakiramdam sa tiyan na pumipigil sa kanya na makatulog bawat gabi. Naalala niya ang guro na tumingin din sa mga batang suot lumang medyas ng may pakamuhi. Hindi niya naalala kung paano siya nakapagitna sa pagitan ng manager at ng babaeng iyon. Pakawalan siya. Hinawakan ni Marichel ang kamay ni Renaldo. Pantay ang boses niya, ngunit may kakaibang kabigatan. Napatihil ang manager, tinitigan niya ang waitress, tila hindi makapaniwala. Ano ang ginagawa mo? Bumalik sa iyong lugar. Hindi tumingin si Marichel sa kanya. Lumingon siya sa estranghero, hinawakan ang nanginginig at malamig na siko nito at mahinang sinabi, halika na. Binabalewala ang galit na hiyaw ang manager at ang naguguluhang titik ngang nga bisita, dinala ni Marichel ang babae sa buong silid, sa ibabaw ngang mamahaling kahoy na sahig, nagiwan ng basa-basang bakas ngang paa. Itinulak niya ang pintong may palatandaang. Para sa staff lamang at dinala ang babae sa isang maliit at makitit na sulok sa tabi ng kusina. Maasim ang amoy ng hilaw na sibuyas, panghugas ng pinggan at mantika sa lugar na iyon. Ang lutuin na si Manong Eddie, naninigarilyo sa ilalim ng exhaust hood, ay nagtaas ng kilay ng sorpresa, ngunit nang makita ang titik ni Marichel, tahimik itong lumayo at nakunwaring abala sa paglilinis ng kalan. Tinulungan ni Marichel ang babae na umupo sa basak na plastik na upuan. Ibigay mo sa akin ang bote, sabi ni Marichel, iniabot ang kamay. Sama nanginginig na daliri, hinukayng babay mula sa bulsa ang dayaket ang murang plastik na bote na may tuyong pulbos na naiwan sa ilalim. Lumakat si Marichel sa refrigerator, nagbuhos ng mainit na tubig, hinaluan at kumuha ng plastik na lalagyan mula sa refrigerator. Iyon ang kanyang tanging pagkain sa buong araw. Isang piraso nga malamig na fried chicken at isang platong aros kaldo na dinala niya mula sa bahay. Nilagay niya ang aros kaldo sa microwave. Kinuha niya ang bote ng maligamgam na gatas at inilapit sa labi ng sanggol. Ang sanggol. Naramdaman ang amoy ng pagkain, ay biglang tumahimik, at sabok-sabok na sumipsip ng pinahalong. Ang malilit nitong daliri, namumula sa lamig, ay mahigpit na nakahawak sa plastik na lalayan. Inilabas ni Marichel ang pinainit na pagkain at inilagay sa harap ng estranghero, kasama ang kutsara. Kumain ka na. Tumingin ang babae sa pagkain, pagkatapos tumingin kay Marichel. Nanginig ang labi nito, ngunit hindi ito umiyak. Nagsimula itong kumain ng mabilis, halos hindi nanguya, nilunok ang aros kaldo tulo-tulo sa malalaking subo. Sa sandaling iyon, ang pintong ito ay bumukas ng may malakas na ingay. Nakatayo si Renaldo sa pintuan. Gusto-gusto ang perpektong buhok niya. Kulubot ang mukha niya sa totoong galit. Nawalan ka na bang ang lahat ng pag-iingat? Sabi niya. Pumasok. Dinala mo ba ang dumi na ito sa aking kusina? Lumapit siya sa mesa. Inagaw ang bahaging puno pa ang bote mula sa kamay ng babay at itinatapon sa basurahan, nabuhos ang pinahalong sa dingding. Ang sanggol, dahil nahinto ang pagkain nito, ay nagsimulang umiyak ng malakas sa takot. Tumalon ang babay, tinakpan ang bata gamit ang katawan nito. Kayong dalawa. Lumayas agad, sigaw ni Renaldo, malakas na hiyaw. Tatanggalin kita, Chrissy, at titiyakin kong hindi ka na makakabalik dito.
Hindi ka na makakakuha ng trabaho bilang dishwasher sa kahit anong karinderya. Dahan-dahang huminga si Marichel. Nawala ang sakit sa kanyang paa. Nawala rin ang takot para sa kinabukasan. Lahat ng naiwan ay isang malamig na kalinawan. Mahinahon niyang inilagay ang makamay sa likod at tinanggal ang mga butones ng kanyang pamilyar na apron. Hinila niya ito sa ulo, maingat na tinipi at itinatapon ng tuwid sa malawak na dibdib niyang manager. Ubusin mo ang aking sweldo, Reynaldo, sabi niya ng pantay at mabigat. Lunukin mo siya at ang iyong makagalang-galang na bisita. Ikaw lang dito ang amoy duha. Pero hindi ako titigil sa pagiging tao. Natulala at umatras si Reynaldo tulad ng tinamaan, at hinawakan ni Marichel ang kamay ng estranghero at dinala ito patungo sa escape exit sa likod. Natakpuan nila ang kanilang sarili sa labas. Ang malamig na ulan ay bumaksak sa kanilang mukha tulad ng maliliit na karayom ng yelo. Ang pinto ng restaurant ay malakas na pumasok sa likod nila na may mabigat na metal na trangka. Tahimik nilang nilakad patungo sa istasyon ng jeep. Malamig na pumuputol ang hangin. Halos hindi gumagalaw ang babay, nakayukong ulo, ang bata ay natatakpan ng manipis na laylayan ng diaket. Sa ilalim ng payong na bukas na bus shelter ay bahagyang mas tuyo, ngunit malakas ang hangin doon. Tumingin si Marichel sa babay. Nakakagalakang ngipin ito. Laylaing asul ang labi nito. Mahinahon na tinanggal ni Marichel ang kanyang makapal na kardigan, inalis ito, naiwan lamang ang manipis na unipormeng polo, at isinakbat sa balikat ng estranghero, tinapos ang tela sa paligid ng bata. Huwag, malalamig ka. Sinubukan ng babay na tanggalin ang kardigan. Nanginig ang boses nito. Kailangan ng bata ngang init. Itinulak ni Marichel ang kamay nito. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Yumuko ang babay. Marahil tumitingin patungo sa terminal ng bus. Isang luma at walang pasaherong jeepney ang dahan-dahang tumigil. Ang dilaw na headlights ay nagliliwanag sa mga genot. Bumukas ang pintong maingay. Sumakay ka. Bahagyang tinutulak ni Marichel ang babay patungo sa pinto, ingatan mo siya. Pumasok ang babay sa liwanag sa loob. Nagsara ang pinto. Nagingay ang jeepney at lumakad sa basa-basang kalsada, nawala sa kadiliman ng taglagas na lungsod. Nakatayo si Marichel sa ulan. Ang malamig na hangin ay bumutas sa manipis na telang ng tiyanyang polo, ginagawang manhit ang balat niya. Sa bulsa ng kardigan na iniwan niya sa estranghero ay ang susi ng kanyang silit at ang huling 500 piso niya. Niyakap niya ang kanyang sarili para hindi manginig. Bumaksak ang luha. Nahalo sa ulan. Hindi ito mga luhangan awas sa sarili, kundi simpleng reaksyon en katawan sa walang hanggang stress en mahabang araw. Wala siyang trabaho, wala siyang pra, at wala siyang mainit na damit. Bukas ay papalisin siyang kanyang landlady. Nawala na ang lahat. Ngunit sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Marichel na ganap siyang kalmado. Ang umaga ay nagsimula sa lamig. Ang mga heater sa lumang apartment ay halos hindi nagpapainit sa silid. At ang malamig na hangin ng taglagas ay pumapasok sa mga bitak ng mga kahoy na frame. Binuksan ni Marichel ang kanyang nga mata at tinitigan ang kulay abong kisame. Sumakit ang buong katawan niya na parang kahapon ay nag-angkat siya ngang kargamento sa halip na magdala ngang gatray. Ang kahapon ay lumabas na tulad ng mabigat at nakakalambong alaala. Ang pagtanggal sa trabaho, ang ulan, ang estranherong may hawak na bata na umalis na may suot na kanyang kardigan. Kahapon, kinailangan ni Marichel na gisingin ang kalahating gusali para makausap si Aling Nena, ang kapitbahay na nagtatagong ng panlabas na susingeng silit. Umupo siya sa nagugurang sofa, nakabalot sa manipis na kumot. Isang lumang pitaka ang nakatayo sa mesa ng kusina, may eksaktong 100 piso sa loob. Isang paketeng hindi natapos na noodles at isang mura-murang tea bag ay nag-isang nakatago sa itaas na istante. Ang landlady ay darating para kolektahin ang upa bukas ng gabi. Isyong mahinhin ngunit matotog na kotok siya pinto ang nagpagulat siya kanya. Nagsuot agad si Marichel ng lumang sweater at lumabas sa pasilyo. Sino nga ba ang pumunta ng maaga? Nilok niya ang pinto at binuksan ito. Ang babay ay nakatayo sa pintuan. Nakabasang damit, maruming diaket, mas maliit at payat ang hitsura niya kaysa kahapon. Ngunit hindi iyon ang nakakatakot. Ang muka niya ay kulay abo, matalas at anggular ang mga katangyan, at ang mga matang namumula ay puno ng tunay at sukdulan na sindak. Mahigpit na yakapin ang kumot sa dibdib. Marichel. Nanginig ang boses nito. Marichel, tulungan mo ako, may lagnat na ang bata. Binuksan ni Marichel ng malawak ang pinto, hinila ang babae sa pasilyo. Isang mabigat, pahintong at nangangalangal na hinga ang lumabas mula sa kumot.
Ang bata ay hindi na umiyak. Wala na itong lakas. Ang maliit nitong muka ay abnormal na namumula. Kumikislap ang nonito sa pawis. Hubarin agad ang damit niya at dalhin sa loop. Mabilis na nagpatakbo si Marichel sa lumang telepono sa ibabaw ng bedside table. Paano mo ako nahanap? Sa bulsa ng jacket mo. Nanginig na binuksan ng babay ang basang kumot. May resibo ng laundry shop. Pumunta ako doon na yung umaga at nakmakawa sa receptionist na hanapin sa database. Naawa siya sa akin at binigyan niya ako ng numerongang bahay at numerongang silit. Nakalimutan ko ang jacket doon. Ang resibo. Marichel. Hindi makahinga ang bata. Tinawagan na ni Marichel ang emergency services. Malinaw at mabilis niyang binikas ang address at inilarawan ang mga sintomas. Sinabihan siyang dispatcher na maghintay. Ang 30 minutong iyon ay parang walang katapusan. Nagdala si Marichel ng malamig na tubig, at palitan silang nakpuna sa umaapoy na batang si Bunjoy, sinisikap nilang babaan ang laknat. Mahinang umangal ang bata. Umupo ang babay sa sahig sa tabi ng sofa, itinakip ang mukha sa makamay, dahan-dahang naguguyot sa isa't isa pababa at pataas. Sa wakas, tumunok ang doorbell. Ang health worker, isang mataba at pagod na lalaki na may madilim na bilog sa ilalim ng mata, ay pumasok sa silid nang hindi tinanggal ang mabibigat na bota. Malakas ang amoy niya ngampon at sigarilyo. Mahinahon niyang hinugasan ang kamay sa kusina, lumapit sa bata, inilabas ang stetoskope, maingat na nakinig sa maliit na dibdib, kumubot ang muka, at pagkatapos ay pinindot ang lymph node. Masamang kalagayan. Tumayo ang doktor ng tuwid, isinara pabalik ang stetoskope sa kanyang lumang bag. Parang bilateral pneumonia ito, mabigat ang pahinga. 6 na buwan pa lang ang bata. 6 na buwan, naulit ng babay. Magayos mege gamit, pupunta tayo sa hospital. Namutla ang mukha nege babae. Mabilis siyang humukay sa loop nege bulsa nege deyeket at naglabas. Nege lumang papel na nakatiklop ng apat. Wala akong dokumento, ito lang na sertipiko. Hindi pa ako nakapagawa ng bagong ID, at wala rin akong pra. Hindi nila kami papayagang magsama. Tumingin ang doktor sa sertipiko, mabigat na huminga at hinagot ang ilong. Sa batas, maring i-admit ang bata, ngunit hindi ka papayagang pumasok sa ward ng walang dokumento. Ang bata ay ilalagay sa kahon para nga inabandonang bata hanggang malinaw ang kalagayan. Hindi. Sumugot ang babae sa sofa, ginamit ang katawan upang takpan ang anak. Hindi ko siya iwan. Mamamatay siya doon ng mag-isa. Pakiusap, doktor. Tumingin ang doktor kay Marichel, pagkatapos sa nababahala at nangangambang ina. Isang kislap ng simpati dan, maingat dandan, mag-iniksyon akong gamot ngayon. Ang laknat ay bababa sa loob ng ilang oras, ngunit hindi nito maalis ang impeksyon. Ito ang reseta. Isang makapangyarihang makabagong antibiotics. Mahal ito. Bilhin agad, ihalo sa tubig at sundin ang makatagubilin. Kung sa gabi ay hindi pa rin nagayos ang pahinga niya o makiat muli ang laknat sa 40 degrees, tawagan kami, at pagkatapos, walang pag-alangan, agad na tawagan ang emergency room. Naintindihan? Oo, naintindihan. Inagaw ni Marichel ang reseta mula sa kanyang kamay. Nag-injeksyon ang doktor, nilikpit ang bag at umalis ng walang salita. Lumuhod si Marichel sa sahig sa tabi ng sofa. Nagsimulang matupat ang hamot. Ang pahinga ni Bunjoy ay bahagyang naging mas regular, ngunit mabagal pa rin at nakababahala. Makano ang gamot na iyon? Humingi si Marichel ang impormasyon sa masamang boses. Tumingin si Marichel sa pangalan ng gamot at tinantiya ang presyo. Mga 3,000 piso. Bukod pa ron, kailangan niya ng probiotics at pampalakat na gamot para sa laknat. Tinakpan ng babay ang mukha gamit ang mga kamay. Bahagyang nanginig ang mga balikat nito. 100 na piso lang ang mayroon nila. Lumakat si Marichel patungo sa lumang kahoy na aparador, binuksan ang naksisiyak na pintuan, itinulak sa isang tabi ang tumpok ng bedsheets at naglabas ng kahon ng kahoy na may magaspang na guhit na pintura. Binuksan niya ang takip ng kahon. Sa loob ay mga lumang komsomol pin, isang nasirang pilak na kwintas at isang maliit na velvety na bag. Tinanggal ni Marichel ang kwintas at inilagay ang ngagintong hikaw na may maliliit na pulang mamimintang bato sa palat ng kamay. Iyon ang tanging natira mula sa kanyang ina. Nang dalhin siya sa bahay ampunan, isang kapitbahay ang mahusay na inilagay ang bag sa bulsa ang kanyang diaket. Iningatan ni Marichel ang maito sa lahat ng mataon, tinanggihan ang paksuot, ngunit hindi kailanman naknais na ibenta ang maito.
Mahigpit na kinulong ni Maricel ang mahikaw sa kamay. Ang metal ay tumalab sa palat ng kamay at nagdulot ng sakit. Nay, patawad, bulong niya. Patawad, ngunit mas mahalaga ang buhay ng tao. Manatili ka sa kanya, sabi ni Marijal sa babae. Babalik agad ako. Tumakbo siya palabas ng silid ng walang jacket, nakasuot pa rin ng sweater. Ang hangin ng taglagas ay tumama sa mukha niya, ngunit hindi siya nakaramdaman ng lamig. Ang pawnshop ay nasa katabing patio, sa basement na may bakal na rehas sa bintana. Tumakbo pababa si Marichel sa hagdan at itinulak ang mabigat na metal na pinto. Sa loob, matapang ang amoy ng lumang alikabok at murang pabango. Sa likod ng makapal na bulletproof na salamin ay ang receptionist, isang parang 50 taong bata, mataba at makalumang lalaki na may mabigat na titik at malalim na pilat sa baba. Ang pangalan sa kanyang ID ay Ernesto. Lumapit si Marichel sa bintana at inilagay ang manahikaw sa tray. Kailangan kong halaga. Mabilis. Dahan-dahan kinuha ni Ernesto ang mahikaw, sinilaw ang desk lamp, at pagkatapos ay kumuha ng magnifying glass. Inikot niya ang nga ito sa kamay ng matagal, sinusuri ang kadalisayan at menggabato. Hindi makawala si Marichel. Bawat segundo ay parang pahirap. Magandang hinto, naabot ang pamantayan. Magabato ay magarubi, walang espesyal. 4 na gramo ang timbang. Maaari akong magbayad ng 6,000. Isasangla ba o itatago? Isasangla. Kailangan ko ito para makabili ng gamot para sa aking anak. Sinabi niya ito ng pantay, ngunit tumingin pa rin sa kanya si Ernesto. Nakita niya ang manipis na sweater ni Marichel, ang madaliring lumilila sa lamig, ang reseta na may pulang selyo na walang malay na mahigpit na hawak sa kaliwang kamay. Nakita niya ang ngamatang namumula at namamagas sa kakulangan ng tulog at luha. Mahinahon na naglabas si Ernesto anilang bilete mula sa cash register at naglagay ng 6 sa counter. Nahinto siya, mabigat na huminga, binuksan ang isa pang drawer, naglabas ang 500 piso na papel at inilagay sa ibabaw. Hindi ako magtatanong. Naguguluhan si Marichel. Nakikita ko na ito ay para sa isang mabuting layunin. Itinulak ni Ernesto ang tray pabunta sa kanya. Pause at mahinahon ang boses niya. Kunin mo kailan mo gusto. Bilhin mo ulit, itatago ko ito. Ngunit hindi ko ito ipapakita. Huwag kang umiyak, pumunta ka na sa parmasya bago sarado para sa inventory. Mabilis na kinolekta ni Marichel ang pera, tumango ng walang masamang salita sa lalamunan, at tumakbo palabas. Sa parmasya, binili niya ang lahat ng inireseta ng doktor. Nang mabilis siyang bumalik sa gusali at itinulak ang pintuan ng silid, natulala siya sa pintuan. Nakabuksan ang pintuan ng silid. Nakatayo ron si Aling Nena, ang kanyang 76 taong gulang na kapitbahay. Isang maliit at payat na babae siya, palaging nakasuot ng malinaw na cotton house dress at cardigan, nang utos si Aling Nena ng may kumpiyansa. Halika na, huwag ka lang doon na nakatayo, nagutos ito sa babae, na sunod-sunuran na hawak ang lalagyan ng tubig, masahin ang mapaan nito. Mayroon akong tunay na lart dun, dalang kapatid ko mula Mindanao. Gagalingin ito ang anumang ubo. Pumasok si Marichel sa silid. Dinala ko na ang gamot. Ibigay mo. Mabilis na kinuha ni Aling Nena ang bag ng gamot. Ihanda ang gamot ayon sa tagubilin, at ako naman ay maghanda ng saa, ng guava at kamomila. Sabay-sabay nilang ibinuhos ang puting matamis na solusyon ng antibiotics sa bibig ng sanggol. Kumurot ang mukha ni Bunjoy at isinuka ang gamot, ngunit sa tulong ng tatlo, pinaabot nila sa sanggol ang tamang dosis. Pagkatapos, inahit ni Aling Nena ng makapal na mainit na vaporrup ang dibdib at mga sakong sanggol, binabalutan ito sa isang malaking tapis, at inilagay sa sofa, may unan sa likod. Umupo ang matanda sa maliit na bangko sa tabi ng sofa at pinunasan ang nugamit ang gilid ng apron. Ngayon ay maghihintay na tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tumingin ito kay Marina, na nakaupo sa sahig, mata na nakapatak sa mukha ng anak. Hay, kayo, mga anak, uminok si Aling Nena. Nanginig ang boses nito, naging mahinahon at mapait. Tinitingnan ko kayo. Parehong tapat na magkalayo. Lalaban kayo hanggang sa kamatayan, samantalang ang aking mga anak ay napakatanga. Pinalaki ko ang dalawa, pumunta sila sa Maynila. Nagbukas sila ng tindahan doon, negosyo sa kotse. Tinatawagan ko sila sa mapista opisyal, ngunit hindi sila sumasagot. Nay, abala kami. Tatawagan ka namin ng mas matagal. Pagkatapos ay 6 na buwang katahimikan. Ayaw nilang tumawag sa ina ng batang ito. Ito ay anak ng isang estranghero,
At gayon pa man ito ay sabik-sabik sa ina na parang tunay nitong ina. Hindi ko ito dadaling sa ospital, narinig mo ba? Ako na ang mag-alaga nito. Malakas pa ang aking nga kamay. Nadulan si Marina sa upuan at dinusdos ang muka sa kandungan ng matanda, tahimik na umiyak. Nagsimulang haplusin ni Aling Nena ang magaspang at hindi pantay na buhok na babae. Nang maggabi, nagsimulang matupat ang antibiotics at mga katutubong lunas. Naging regular ang pahinga ni Banjoy, wala nang nakakatakot na pangangalangal. Maraming pawis ang bata at bumaba na ang temperatura sa normal. Mahimbing itong natutulog. Umuwi si Aling Nena sa kanyang silid, sinabihan silang tawagan siya kung may mangyari. Naupo si Maricel at ang babay sa maliit na kusina. Dalawang mainit at matapang na tasaang nakatayo sa mesa. Tinitingnan ni Maricel ang madilim na labas ng bintana, kung saan ilang patak ng ulan ang bumabagsak. Mahigpit na hawak ng babay ang tasangang gamit ang dalawang kamay, sinisikap na painitin ito mula sa loob. Wala nang nangangatal ang kanyang nga kamay. Naging tiyak at matatag ang titik niya. Maricel, nagsalita muna ito. Dapat ko itong sabihin sa iyo, ibinigay mo ang lahat ng mayroon ka para sa amin. Wala akong karapatang magsinungaling sa iyo. Lumingon si Maricel. Hindi ako walang tirahan o palaboy mula sa terminal. Isang higop ng mainit na tsaa ang ginawang ngabay. Ang restaurant ginto sa Ilok, kung saan pinatalsik tayo kahapon. Pag-ari iyon ng aking ama, Eugenio Maximiliano. Namatay si Maricel. 6 na buwan na siyang nagtrabaho sa restaurant na iyon, ngunit marami siyang narinig na tungkol sa lumang may-ari. Ang mamatatanda pang empleyado ay nagsalita tungkol sa kanya ng may paggalang, nagtatandaan ng mga panahon nang ang restaurant ay nagpapahalaga sa mga empleyado at hindi lamang sa pera ng mabisita. Namatay siya 1 taon na ang nakakaraan. Nagsalita ang babay ng pantay na parang binabasa ang hatol ng kamatayan. Namatay siya dahil sa pag-atake ng puso. Iyon ang nakasulat sa ulat, ngunit alam ko na hindi iyon ang totoo. Ang aking madrasta, si Zana, ay siya talagang nagalit sa kanya. Siya ay interesado lamang sa ari-arian. Nang namatay ang aking ama, naging pangunahing tagapakmana ako ayon sa testamento. Hindi ito matanggap ni Zana. Tumingin pataas ang babae. Kumikislap ang mata nito sa malamig na galit. Pineke niya ang mga dokumento ng kumpanya. Gumawa ng maraming malaking bayad sa mga peking account gamit ang aking electronic signature. Na may access siya. Ginawa niyang parang nang ninakaw ako sa sarili kong ama at nagdulot ng atake sa puso niya. Ang aking kapatid sa ama, si Virgilio, anak ni Zana mula sa unang kasal, ang pangunahing saksi ngang pag-usik at sinabi niyang nakita niya akong naglipat ng pra. Nahatulan akong 2 taon sa bilangguan. Ipinanganak ko si Bunjoy sa ospital ngang bilangguan. Napalaya ako ng may kondisyon 2 linggo na ang nakalipas dahil sa ekonomikong krimen, at may hawak akong sanggol sa bisig. Nakikinig si Maricel nang hindi umaabala. Unti-unti. Ang piraso ngang kwento ay nag-uumpisa na sa kanyang ulo. At si Renaldo? Tanong niya, ang manager, nais malaman ang koneksyon nito sa usapin. Mapait na natawa ang babay. Si Renaldo ay hindi lang isang empleyado, siya rin ang kasintahan ni Zana. Makasama silang nakplano nito. Tinulungan niya itong gumawa ng dokumento, nagpapagnakaw ng pera sa pamamagitan ng kanyang sariling na channel. Kinuha nila ang lahat, silit, sasakyan, mga utang. Naiwan ako na may si Bunjoy lamang. Kahapon ay pumunta ako doon, sa restaurant, dahil wala na akong ibang mapuntahan. Nais kong tingnan sila ng diretso sa mata, hilingin kahit kaunting para sa pakain ng sanggol, para mapatahimik ang kanilang konsyensya. Ngunit wala silang konsyensya. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa kusina. Ang pagugonggan na lumang refrigerator ay umalinggaunggo. Tinitingnan ni Maricel ang nagtatalsik na pintura sa mesa. Ang managpahiya sa kanya kahapon, ang managpalabas sa kanya sa ulan dahil lang sa isang piraso eng tinapay, ay siya palang nga masamang tao na sumira sa buhay eng babaeng ito at eng anak nito. Nagsusuot sila ngang mahal na mga damit, kumakain ng masarap na pagkain, at naramdaman nilang nga Panginoon ng buhay zahab ang mga bagay na ninakaw nila. Dahan-dahang itinaas ni Maricel ang ulo at tumingin ng diretso sa mata ang babay. Kaya kukunin natin ang mga bagay na pag-ari mo. Mapait na uminok ang babay. Paano? Wala akong abogado. Wala akong pera. Mukha akong kriminal. Durugin nila tayo, tulad ng nga uot. Sinubukan na nila nun, sagot ni Maricel ng matalas. Hindi naging matagumpay. Bukas ay tatawagan ko ang isa pang tao. Lumaki kami ng makasama sa bahay ampunan. Abogado siya, nagbibigay ng libreng konsultasyon,
At talagang hindi nagugustuhan ang nga taong naniniwala na maari nilang gawin ang anumang bagay. Tumayo siya, lumakat sa lababo at nagsimulang mahugas ng matasa. Ang kanyang magalaw ay tiyak at malakas. Ang takot sa kinabukasan ay ganap na nawala. Sa halip ay isang malamig at matibay na determinasyon. Kinabukasan. Nagbago ang lahat. Ngayon may dahilan na sila para lumaban. Isang bakal na espongha ang nakakaskas sa ilalim ng napakalaking aluminum na palanggana. Mahigpit na pinindot ni Marichel ang nga dingding ng palanggana, kinakayot ang nasunok na taba na nakadikit. Ang mabraso niya ay natatakpan ng maputlang dilaw na sabon na abot sa siko. Malakas na pumapasok sa ilong ang amoy ng murang liye. Maricel, tabi-tabi ka. May ilang truck driver na paparating mula sa highway. Mabubuntok nila dito ngamga pinggan, sumigaw si Aling Eddie, ang mataba at mapulang mukha na lutuin, mula sa surfing area, mahigpit na tinitira ang sandok sa isang walang laman na palayok. Tinatapusin ko na, kaibigang baka. Pinunasan ni Marichel ang kamay, sinisikap na hindi mahawakan ang muha gamit ang maruming guwantes. 6 na araw na siyang nagtatrabaho sa tsantayan ng bodega ng motorsiklo sa bayan. Tinupat ni Ronaldo ang kanyang pangako. Pagkatapos ang iskandalo sa restaurant Ginto sa Ilog, tumawag siya ng ilang beses, ngunit si Marichel ay hindi pa tinanggap ang kahit anong mapakatiwalaang lugar. Saan man siya pumunta, iniwasan ng manager ang kanyang mamata at sinasabi na walang bakanteng posisyon. Sa bodega, hindi rin nila kinuha ang kanyang work record. Maliit na rin ang sahot dito. 12 oras na shift na nakatayo, singaw, init at walang tigil na ingay. Hinila ni Marichel ang isang timbaeng malinis na tubig mula sa lababo at ibinaliktad sa istante. Sumasakit ang kanyang likod, matagal na sakit. Ang balat ng kamay niya sa ilalim ng rubber gloves ay namaga at nangasak mula sa makapangyarihang mga kemikal. Tinanggal niya ang guwantes at hinugasan ang mga kamay sa ilalim ng malamig na gripo, naramdaman ang bawat kasukasuan na sumasakit. Nang lumapit siya sa gusali ng matagal na gabi iyon, sumasakit ang paa niya nang kailangan niyang piliing humakbang. Nagyelo na sa labas, isang manipis na patong ng yelo ang tumatakip sa manggenot. Itinataas ni Marichel ang kulubot niyang sweater at naghahanap ng susi sa bulsa. Binuksan ang pinto ang silit bago pa man niya malagyan ng susi. Nakatayo ang babay. Nakasuot siya ng malinis na bathrobe na ibinigay ni Aling Nena. Nakaayos ng maayos ang buhok niya. Malakas at mainit na amoyng sopas na manok ang bumubukso mula sa kusina. Mabilis kang mag-alis ng damit. Kinuha ng babay ang bag niya. Lutong bahay na Mickey ang lola. Natutulog si Bunjoy. Sinukat nila ang temperatura niya buong araw. Eksaktong 36 degrees. Itinabi ang dibdib ni Marichel sa pinto, nagtatanggal ng lumang sapatos. Bumaba sa kanya ang pagod kaya lumabo ang kanyang paningin. Ngunit, sa pagtingin sa kalmadong mukhang babay at pakikinig sa mahinang at regular na pahingang sanggol mula sa loob ng silit, bahagyang ngumiti siya. Okay lang. Pumasok si Marichel sa banyo, kunot ang muha dahil sa sakit mula sa napilit na kalamnan ng likod. Lalampasan natin ito. Ang pinakaimportanteng bagay ay kumain ng maayos, at mararapat na magpahinga ang kanyang likod sa gabi. Pagkatapos ngang hapunan, umupo sila sa kusina. Inilat ngang babay ang ilang gumurugling papel sa telang mesa. Lahat ng natirang mula sa kanyang nakaraang buhay. Mga kopya ngang utos, ilang bank statements na nakuha niya bago siya nahuli. Ginugol ko ang buong araw ngayon sa pagbabasa ngang nga papel na ito. Pinakiskis ngang babay ang daliri sa bawat linya. Profesional ang ginawa ni Zana. Naglipat siya ng pera sa mga dummy companies at pumirma ng mga dokumento mula sa aking computer. Kung walang magandang abogado, ang kasyong ito ay hindi man lang madadala sa korte. At ang mga abogadong hindi natatakot siyang katulad ni Zana ay nakakahalagang miyon-miyon. Wala kaming wala. Tinitigan ni Marichel ang manadilaw na papel. Isang alaala ang biglang lumabas. Isang matangkat at payat na batang lalaki mula sa bahay ampunan, palaging nagtatanggol sa mas maliit na mga bata at nagbabasa ang lumang aklat ang kasaysayan at batas sa ilalim ang mahinang ilaw sa banyo sa gabi. Isa lang ang mayroon. Dahan-dahang tumayo si Marichel at lumakad sa mesa sa tabi nga higaan kung saan nakapatong ang lumang address book. Lumaki kami sa isang bahay ampunan, Pacho. Nag-aral siya ng abogasya at nagtatrabaho sa isang libreng klinika, tumutulong sa mga retiradong niloko. Tatawagan ko siya. Pinindot niya ang numero. Agad na sumagot ang telepono. Ang boses ni Pablo ay malalim, kumpiyansa at walang komplikasyon. Pagkatapos marinig si Marichel, maikli siyang sumagot, pupunta ako sa 1 oras. Dumating siya ng eksaktong 60 minuto pagkatapos.
Nang buksan ni Marichel ang pinto, isang matangkat at malawak na balikat na lalaki sa simpleng madilim na diaket ang nakatayo sa pintuan. Hawak niya ang dalawang malaking plastic bag na mahigpit na nakaimpake. "Kamusta, dito ka ba?" Tinawagan niya siya gamit ang lumang palaya, at ang kanyang mga mata ay naging mas mainit. Pumasok si Pablo sa kusina at inilagay ang magabag sa mesa. Hindi siya nagdalang ang kendi o bulaklak, kundi nga kailangan namga na buhay. Isang malaking piraso ng karne ng baka, bigas, gulay, sariwang gatas, isang dosen ng itlog at dalawang latang ng magandang formula ng sanggol. "Pablo, bakit napakadami?" Tumingin si Maricel sa pagkain, nalilito ang mukha. "Dahil kailangan mong kumain ng maayos." Tumingin sa kanya ng maingat. Napababa ang kanyang nga mata sa mga kamay niya, sa namaga at nangasak na balat. Nagkikik ang panga niya, ngunit hindi siya nagsalita, simpleng naglabas ng tubong gamot mula sa bulsa ng diaket at inilagay sa mesa. Magandang pampagaling ng kemikal na paso sa gabi. Ang babae, na tahimik na nagmasid sa eksena mula sa pasilyo, ay mahinahon na pumasok sa kusina. Nagbati si Pablo sa kanya, nagtatanggal ng diaket at umupo sa mesa. "Ipakita mo sa akin ang mayroon ka." Ang susunod na 2 oras ay lumipas sa isang matindi at maingat na katahimikan. Maingat na inaral ni Pablo ang bawat papel, nagsusulat ng tala sa notepad. Maikli at tumpak ang natanong niya kay Marina tungkol sa istrukturang negosyo nga niyang ama, ang nga may kapangyarihang pumirma at ang nga bangkong pinagdaanan nga transaksyon. Klasikong pakana ito, sa wakas ay sinabi ni Pablo, ibinaba ang panulat. Hinagot niya ang ilong niya. Gumawa si Zana ng bapekeng utang, pumirma ng kontrata para sa malehitimong serbisyo at naglipat ng pera sa makontroladong account. Ginawa kaniyang kambing bala dahil lang may pangalawang karapatan kang pumirma. Ano na ngayon ang gagawin natin? Makasabay na ikinabit ng babay ang nga kamay. Tapos na ang paglilitis. Nahatulan na ako. Ang desisyon ng hukuman ay maaring iapela, batay sa mga bagong natuklasang pagpapatibay. Tinitigan ng lalaki ang babay. Ngunit para magawa iyon, kailangan natin ng ebidensya. Mga panloob na dokumento ng restauran. Ang nga bagay na hindi napasama sa file ng investigasyon. Itim na accounting. Sino ang nagpapatakbo ng negosyo nung panahon ng iyong ama? Si Tatang Simeon, ang punong accountant. Nagliwanag ang babay. 15 taon siyang nagtrabaho kasama ang aking ama, ngunit nang namatay siya, agad na tinanggal siya ni Zana. Hindi ko man alam kung nasaan siya ngayon. Hahanapin ko siya. Isinara ni Pablo ang notepad. Ang nga na makatulad niyang tao ay hindi basta-basta nawawala. Kinabukasan, nagsimula si Pablo ang kanyang investigasyon. Nga database, lumang koneksyon sa tax office, ilang tawag sa tamang nga tao. At nang maggabi, nalaman niya kung saan hanapin ang dating punong accountant ng restaurant Ginto sa Ilog. Nagtatrabaho si Tatang Simeon sa isang maliit na tindahan ng sapatos, kung saan pinapanatili niya ang simpleng accounting para sa may-ari. Lubos siyang bumaba sa nakaraang taon. Isang matatandang lalaki, sa lumang diakit na may peking balibong, kwelyo ay lumabas mula sa basement at dahan-dahang lumakat patungo sa istasyon negative. Pinigilan siya ni Pablo sa isang madilim na eskinita. "Tatang Simeon, magandang gabi. Kailangan nating makipag-usap tungkol sa restaurant ni Eugenio Maximiliano." Nanginig ang matanda ng may takot. Paikot-ikot siyang tumingin, nagpupugay ang magabalikat. "Malika, matagal na akong hindi nagtrabaho doon. Hayaan mo akong umalis." Sinubukan niyang lumampas kay Pablo. Nanginig ang boses nito. Sinira ni Zana Eduardovna ang buhay ng anak na iyong kaibigan. Hindi nagsalita ng malakas si Pablo, ngunit ang kanyang tono ay may bigat na nagpigil sa matanda. Dapat si Marina ay nasa bilangguan para sa krimen na hindi niya ginawa. Nag-aalaga siya nga may sakiting anak, samantalang si Renaldo at si Zana ay naghahanda para sa pagkalugi nga restauran. Ibebenta nila ang gusali, ililipat ang mga ari-arian sa ibang bansa at mawawala. 15 taon kang gumugol sa pagbuong negosyong ito kasama si Eugenio Maximiliano, at hahayaan mo bang sirain nila ang lahat? Yumuko si Tatang Simeon. Ang matuyong labi nito ay nanginginig. "Anak na lalaki, hindi mo naiintindihan kung sino ang kinakaharap mo. Si Zana ay isang masamang babay. Nang namatay si Eugenio Maximiliano, binalaan niya ako. Sinabi niya, kung bibikas akong isang salita tungkol sa mapaglipat na ginawa niya ng nakatagong mula sa asawa niya, matutuklasan nila ang droga sa kotse ko. Malapit nang makapasok sa kolehiyo ang aking apo. Matanda na ako at mahina. Ayaw kong mapunta sa bilangguan. Walang maglalagay sa iyo doon." Lumapit si Pablo.
Binalaan ka ni Zana dahil mapanganib ka sa kanya. Alam mo na ang nangyayari. Kung ikaw ay magsasalita ngayon, maga o matagal, mahahanap ng mga investigador ang nalumang tala. Isisi ni Zana at ni Ronaldo ang lahat sa iyo. Ginawa na nila ito sa kaso ni Marina. Ikaw na ang susunod. Nakilalang accountant ang takot sa mata ni Pablo. Ang nasalitang abogado ay may mabagsik at walang masusukalang lohika. Maari akong matiyak na mapoprotektahan ka bilang saksi, nagpatuloy si Pablo. Ngunit kailangan ko nga dokumento, ang mga orihinal na file na dinala mo noong tinanggal ka. Sa katapusan naman, kinopya mo ang database, Tatang Simeon. Alam ko ang mga akuntan ng lumang paralan. Ang matanda ay palaging nagiwan ng insurance. Matagal niyang tinitigan ang madilim na aspalto, pagkatapos ay mabigat na huminga. Bumaba ang mabalikat niya, na parang nawalang ng maraming taon ng bigat. Sa aking garahe, mahinang sinabi nito. May nakatagong USB sa loop ngang lumang computer case. Naglalaman ito ang lahat ng itim na accounting ng huling 5 taon ng trabaho ni Eugenio Maximiliano at ang nakontratang may bisa na pinirmahan ni Zana bago pa man siya mamatay. Halika na, ibibigay ko ito sa iyo. Nang matagal na gabi, isang ilaw lang ang nakniningning sa maliit na kusina ni Marichel. Nakaupo si Pablo sa mesa sa harap ng lumang laptop na dala niya. Ang USB ni Tatang Simeon ay naging isang tunay na kayamanan. Nakaupo ang babae sa harap niya, maingat na tinitingnan ang manumero sa screen. Nakatayo si Marichel sa tabing angkalan, naghahanda ang tesa. Tingnan mo ito, itinuro ni Pablo ang screen. Ito ang natransaksyon noong buwan bago mamatay, ang iyong ama. Ayon sa mga dokumento, naglipat si Zana ang 3 milyong piso sa kumpanyang Investroy para sa malaking pagbabago ang bodega, ngunit sa katotohanan ay walang naisagawang trabaho. Ang kumpanyang ito ay nakarehistro sa pangalan ng isang dami, at ang nagtatag ay pinsan ni Ronaldo. Naghahanda na sila para sa pakalugi mula nun. Mahigpit na sumiksik ang kamay ng babay. Tiyak na may pinaghihinalaang ang aking ama. Nakaroon siya ng unang seizure. At 1 linggo pagkatapos, ay namatay na siya. At ngayon inilulubok nila ang restauran sa pekeng utang kasama ang kanilang nga dami companies. Isinara ni Pablo ang invoice. Kung ibibigay natin ang nga dokumentong ito sa tanggapan ng investigasyon ng krimen sa ekonomiya, magbubukas silang kriminal na kaso laban kay Zana at Ronaldo. Ang kaso ay malawak na panloloko. Sandaling umatras ang babay, malawak ang nga mata. Ang ginhawahan ay lumabas sa mukha niya, halos masakit. Pablo, inilagay ni Marichel ang mainit na tasaang tesa sa harap niya. Iyan ay nanganghulugang maari nating malinis ang kanyang pangalan. Tumingin si Pablo sa kanya. Sa mahinang ang ilaw ng kusina, ang mukha niya ay mukhang pagod, ngunit ang kanyang nga mata ay naliwanagan at mainit ng gulat-gulat. Kaya ba nating gawin ito, Marichel? Marichel. Ilibing ko ang ngabutro na ito ng napakalalim na hindi na nila makikita pang muli ang araw. Lumingon siya kay Marina. Marina Evgeniana, sabi niya ng seryoso. Hindi mo maisip kung gaano kakapalat. Isang anghel ang nakligtas sa iyo. 7 taon na akong kilala si Maricel. Sa bahay ampunan, palagi niya ibinibigay ang huling piraso ng kanyang tinapay sa isang may sakit na aso sa bakuran, pagkatapos matulog ng gutom. Kung ipinagtanggol niya ang isang tao, ang taong iyon ay karapat dapat na igalang. Parurusahan natin sila ayon sa batas. Yumuko si Marichel, naramdamang uminit ang kanyang pisngi. Bihira ang masalitang, ganun ang narinig niya. Ang buong buhay niya ay isang serye ng pakikibaka, matigas na trabaho, at palaging nangangamba sa problema. Tumingin siya pataas at nakita ang mata ni Pablo. Wala sa kanila kahit kaunting awa, ang bagay na pinakakinasusuklaman niya. Sa halip ay malalim na paggalang, kalmado at isang bagay pa. Isang bagay na napakaraming maasahan, lalaking bagay, na nagpapainit sa kanya tulad ng matagal na nakalimutan at kinatatakutan ng katapatan nito. Sa sandaling iyon, si Bunjoy, na nagising, ay malakas na umiyak sa silid. Tumalon si Marina mula sa upuan at tumakbo sa anak. Nagisa na si Marichel at Pablo sa kusina. Iniabot ni Pablo ang kamay at maingat na inilagay sa namumula at nagasgasang mga daliri ni Marichel, na nakapatong sa gilid ng mesa, ang kanyang malaki at mainit na palat. Hindi ka na dapat pumunta sa tsantayan na iyon, mahinahon ngunit matatak na sinabi niya. Sapat na. Nais ni Maricel na sabihin na kailangan niyang magbayad ng upa, na kailangan niyang sustentahan si Marina at ang sanggol, ngunit, sa pagtingin sa kanyang nga mata, nakilala niya ang katotohanan sa kanyang nga mata. Siya ay mag-asume ng responsibilidad na ito. Hindi niya binitawan ang kamay nito,
Tumango lamang, naramdamang sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ang takot para sa kinabukasan ay unti-unting nawawala, nagbibigay daan sa isang mahinahon at mabagal na pag-asa. Ang mabigat na kristal na baso ay mahinahon na inilagay sa ibabaw ngang mesa ngang salamin. Dahan-dahang pinagpistahan ni Zana Eduardovna ang ngadaliri sa manipis na katawan ng baso, tinitingnan ang screen ng smartphone. Sa malawak na salangang kilang buhay sa lungsod, mainit ang hangin, ngunit si Ronaldo, na naglalakad sa persian na karpet, ay patuloy na nakakamot ng liknang may pangamba, na parang may hangin sa likod niya. Tigilan mo na ang pag-ikot. Tuyong at nagbibigay utos ang boses ni Zana. Sinasaktan mo ang aking mga mata. Zana, hindi mo naintindihan. Tumigil si Ronaldo, sumasandig sa likod ng upuan ng katat. Nawala, na ang kanyang maayos na hitsura ang umaga. Kairon ka kaming tinanggap na tawag ang aming punong seguridad. May isa na naghahanap ng lumang nga kabel. Humiling sila ang kopya ang kontrata ang mamumuhunan mula sa tax office. At hindi lang iyon. Nakita si Marina sa bayan. Hindi pa siya umalis. Uminom si Zana ng isang higop ng alak. Ang kanyang muha, maingat na inalagaan at makinis, ay walang kahit anong palatandaan ng takot. Piniit lang niya ang mga labi. Ang batang babay ay nakpasya na maglaro ng katarungan. Nahanap siya ng murang abogado. Sandali siyang umatras sa sofa. Katanga-tanga. Akala ko ang bilangguan ay mag-aalis ng katangahan ng kanyang ama. Kailangan nating ilipat ang ari-arian ng mas mabilis kung mapapatunayan nila ang lehitimong kasunduan. Umupo ka. Tinignan ni Zana si Ronaldo nang nakpasunot na ito at bumagsak sa upuan. Walang makakapatunay ng kahit ano. Sa korte, kailangan niya ngang mapakukunan at oras, at kukuha tayo ngang pareho sa kanya. Ang suntok na ito ay dapat na sapat na para hindi na niya matandaan ang kanyang sariling pangalan, lalo na ang pangalan ng restauran. Kinuha niya ang telepono at naghanap ng numero sa direktory. Tumunok ang pager ng ilang sandali. Tomochka. Kamusta ka? Mahal. Oh. Matagal na. Agad na nagbago ang boses ni Zana, naging malambot at mainit. Kailangan kong iyong profesional na tulong. Oh. Mula sa iyong departamento. May isa na nagbabanta sa lipunan. Isang dating bilanggo, walang trabaho, nakatira sa masamang kalagayan. At may, hawak siya na sanggol sa bisig. Bilang isang mamamayang tumutupad ng batas, hindi ko maaring balewalain ang bagay na ito. Ang bata ay nasa panganib. Oh. Magpapadala ako ng address ngayon. Magmadali, Tommy. Magpapautang ako sa iyo. Ibinaba ni Zana ang telepono at nanggitin ng may kasiyahan. Tapos na. Bukas ay hindi na siya mag-isip tungkol sa korte. Hihiyaw siya sa harap ng opisina ng pangangalaga sa bata. Ang gabi sa silid ni Marichel ay tahimik na gulat-gulat. Hihip ang malamig na hangin sa labas, mga malambot na niebe na parang balahibo ang tumatalab sa bintana, at ang kusina ay may amoy ng bagong luto na tinapay. Nagdala si Aling Nena ng tsake, at nayon ay umiinom sila ng ta. Nakaupong si Bunjoy sa mabisig ng babae, masayang hinihila ang mahabang tainga ng isang gray stuffed rabbit. Si Aling Nena ang nagseong stuffed toy na ito mula sa lumang flannel na robe niya, puno nga tira-tirang tela, at tinahi ang dalawang itim na butones para maging na mata. Ang batang babae ay hindi kailanman nahihiwalay sa kuneho. Naupo si Maricel sa harap, naramdaman ang kasiyasiyang, bigat ng kalamnan pagkatapos ng kanyang shift. Tinitingnan niya si Marina, ang mukha na bahagyang naging mas malusok sa nakalipas na ilang araw, wala ng kulayabong hitsurangang nakaraang bilangguan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang makipot na silid ay nagbigay ngang pakiramdam na parang tahanan. Isang malakas at paulit-ulit na katok sa pinto ang nagpatulala sa lahat. Hindi iyon ang katok ng kapitbahay. Iyon ang katok ng nga taong alam nilang may kailangan silang buksan ang pinto. Tumayo si Marichel, itinulak ang tasa sa isang tabi at lumabas sa pasilyo. Ailok niya ang pinto. 4 na tao ang nakatayo sa hagdan. 2 uniformadong pulis at 2 babay. Ang babaeng nakatayo sa harap ay may matigas at seryosong hitsura. Nakasuot ito ng malalim na gray na suit, mahigpit na nakatali ang buhok, hawak ang makapal na folder, at ang mata ay walang kahit anong katao. Marichel Santos. Sinuring ang babay ang kanyang nga dokumento. Ako si Tamara Igualdad Kovaleva, inspektor para sa usapin ng bata. Kasama kami ng ilang pulis. Nakatanggap, kami ng ulat. Isang walang tirahan na babae na may isang menor de edad na bata na ilegal na nakatira sa inyong silid. Automatikong pinigilan ni Maricel ang pinto, sumandal ang 2 kamay sa frame. Mali kayo.
Wala dito ang walang tirahan. Ang aking kaibigan ay nandito. Tabi-tabi. Mamamayan. Huwag makialam. Isa sa mapulis ay humakbang pasulong, itinulak si Marichel sa isang tabi gamit ang balikat. Pumasok sila sa pasilyo na may maruming sapatos, nagiwan ng basa-basang manggabakas sa malinis na mat ng sahig. Narinig ni Marina at Aling Nena ang ingay, at lumabas sila mula sa kusina. Mahigpit na yakap ni Marina si Banjoy. Agad na namutla ang muhang gaba. Ang karanasan sa bilangguan ay nagturo sa kanya na makilala ang opisyal na tono na iyon ng walang pagkakamali. Mabilis na tiningnan ni Tamara Igualdad si Marina, ang lumang pintadong papel sa pasilyo, ang lumang rakeneje diaket. Kayo ba ang ina? Ano ang inyong buong pangalan? Ibigay ninyo ang inyong mga dokumento dito. Sertipiko eng paglaya lang ang mayroon ako. Nanginig ang boses ni Marina. Umatras siya at sumandal sa dingding. Ang pasport ay nire-renew. Kriminal na talaan. Ayon sa anong batas? Sa ekonomiya. Hindi ko pinagpatay ang kahit sino. Mayroon akong sertipiko, at hindi kami lumabak ngang kahit ano. Nilalabak ninyo ang karapatan ng menor de edad. Tumingin pataas ang inspektor, mabigat ang titik. Natanggap ang ulat tungkol sa hindi sapat na kondisyon ng pag-ingat. At nakikita ko na ang senyas ay nakumpirma. Wala kang formal na kita, wala kang sariling tirahan. Nakatira ka sa makipot na kondisyon kasama ang isang estranghero na kumikita rin sa matrabahong bago-bago. Ang bata ay nasa mapanganib na sitwasyon. Anong mapanganib na sitwasyon? Nakialam si Aling Nena, humakbang pasulong. Tingnan ang bata. Malinis, puno, ngumingiti. Nakaroon ng pulmonya ang bata. Inalis namin siya sa bingit ng kamatayan ng walang utos ninyo. Huwag makialam sa aming trabaho, matanda, mataray na sinabi niyang inspektor. Tumango ito sa matauhan. Nagsasagawa kami ng proseso ng pagkuha. Ang bata ay dadalhin sa pabahay ng bata hanggang malinaw ang kalagayan at naresolba ang isyu ng pagkawalang karapatang magulang. Ang masalitang iyon ay nagpigil sa hininga. Pinigil ng dibdib ni Marichel. Naglabas si Marina ang ingay na tulad ng nasugatan na hayop. Nagatras siya sa sulok ng pasilyo, ginamit ang buong katawan para takpan ang bata. Ang sanggol, naramdaman ang takot ng ina, ay malakas na umiyak. Hindi, wala kayong karapatan, hindi ko siya ibibigay. Marichel. Huwag silang hayang kunin ito, sumigaw si Marina, nanginig ang boses. Mabilis na tumakbo si Marichel sa inspektor. Hindi ninyo maaring dalhin ito. Bigyan ninyo kami ng ilang araw. Hahanap kami ng trabaho. Ayusin namin ang mga dokumento. Mananagot ako para sa kanya. Ano ang relasyon mo sa bata? Wala. Malamig na itinulak ni Tamara Igualdad si Maricel. Mamamayan, kung lalabanin mo ang pulis na gumagawa ng tungkulin, ibabalik ka sa pasilidad ng pagbabago agad na may bagong kaso, at ang bata ay dadalhin pa rin sa pabahay ng bata. Pumili ka. Lumakat ang lalaki sa uniforme patungo kay Marina at mahigpit na hinawakan ang kanyang bisik. Natulala si Marina. Alam ng babay na hindi nagsinungaling ang inspektor. Isang malakas na galaw lang, at magagapos siya. Automatikong gumalaw ang dalawang kamay ni Marina, ayon sa instingtong nayari sa bilangguan. Lumapit si Tamara Igualdad ng mas malapit. Sa isang sanay na kilos, ipinasok niya ang kamay sa ilalim ng kilikili ni Bunjoy at mahigpit na hinablot ang bata mula sa mga bisig ng ina. Umiyak ng malakas ang bata kaya nagulat ang tenga ko. Nagsipa ito sa hangin, gumiit sa malamig na mga kamay ng estranghero. At biglang lumingon ito. Ang ngaluhaluhan nitong mata ay natuklap sa mata ni Marichel, na nakatayo sa 1 metro ang layo, pinigilan ng pangalawang pulis. Iniabot ni Bunjoy ang maliliit at nanginginig nitong makamay patungo sa kanya. Nanay, sinabi nito, iyon ang unang salita nito, malinaw, maliwanag, nakuha sa luha. Hindi ang salita para sa nag-anak sa kanya, kundi para sa taong naramdaman niyang mainit sa makakilakilabot na araw na iyon. Nagulat si Marichel at sumugot pasulong, ngunit mahigpit na hinawakan ng pulis ang kanyang nga balikat. Hindi man lang mabagalan si Tamara Igualdad. Lumiko ito patungo sa labasan. Nalaglag ang gray staff rabbit mula sa kamay ni Bunjoy at nahulog sa sahig. Isang hakbang ang ginawa ng inspektor pasulong. Ang matitigas na takong nito ay mahigpit na tinadyak ang laruan, tinutulak ang mabutong na mata sa marumi at batbat ng dumi na mat ng sahig. Bukas, alas 7, makikita ko kayo sa opisina ng pangangalaga sa bata, sabi nito sa balikat niya at lumabas sa pinto. Ang ma-escort ay sumunod. Malakas na tumatahol ang pinto ngang isang patay na tunog. Isang katahimikang lumakpak sa silid, pinigil lang ang hangin sa bintana ngang salamin.
Niyakap ni Aling Nena ang dibdib niya. Namutla ang mukha niya. Dahan-dahang lumuhod siya sa isang bangko sa pasilyo, nagugot at humihingal. Nakatayo si Marina sa sulok ng silid. Hindi siya umiyak. Dahan-dahan lamang siyang napaluhod sa sahig. Niyakap ang ngatuhod at tahimik na huminagpis, isang nakakatakot na pagsigaw na walang narinig na tunog. Umuga siya pabalik at pasulong, niyakap ang kanyang sarili. Lumuhod si Maricel. Wala na siyang naramdamang matigas na sahig sa ilalim niya. Sa nanginginig na mga kamay ay iniabot niya ang dinurog na stuffed rabbit. Maingat, na parang buhay pa ito, pinulot niya ito, pinunasan ang alikabok at mahigpit na yakap sa dibdib. Isang salita lamang, sinabi sa boses ngang bata, ang nagpatuloy na nangangalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Nanay! Nanay! Inilabas niya ang telepono mula sa bulsa. Ang kanyang makamay ay hindi nakikinig sa kanya, ang nga daliri ay hindi makapindot ng mga butones. Sa wakas, nahanap niya ang tamang numero. Pacho, hindi niya nakilala ang kanyang sariling boses. Paos at pagod ito. Paco, pumunta ka rito. Dinala nila si Bunjoy. Dumating si Pablo pakaraan ng 20 minuto. Sumugot siya sa silid, hinuhubad ang diaket habang pumasok. Nakahiga si Aling Nena sa sofa. Binigyan ni Maricel ng gamot ang matanda. Nakaupo pa rin si Marina sa sahig ng pasilyo, nakatanaw sa kawalan. Mabilis na sinuri ni Pablo ang sitwasyon. Lumuhod siya sa tabi ni Marina at hinawakan ang malamig nitong makamay. Marina, tingnan mo ako. Dahan-dahang pinaling ng babae ang walang buong titik patungo sa kanya. Pinatay nila siya, bulong nito. Mamamatay ang batang lalaki sa pabahay, mahina siya. Wala siya sa pabahay, nasa sentrong pag-alaga siya. Matigas at mapaniwalaang ang boses ni Pablo. Pareho kayong pakinggan akong mabuti. Hindi ito isang ordinaryong retneng protection ng bata. Alam ninyo nang mabuti kung saan ito nanggaling. Nalaman ni Zana na kami ay nahuhukay. Kumilos na siya. Tumayo si Pablo at pumasok sa kusina, kung saan nagbubuhos si Maricel ang tubig sa baso. Inagaw niya ang baso mula sa kanyang nanginginig na kamay, inilagay sa mesa at pinilit siyang tumingin sa kanya. Maricel, ang ginawa nila ay sumusunod sa tamang regulasyon. Kriminal na talaan, walang tirahan, walang kita. Bukas ay hindi ko maaring makipagtalo para sa batas sa korte. Habang nagapila tayo, magbabayad si Zana ng nga taong may kapangyarihan para mapabilis ang paglipat ni Bunjoy sa isang nakakalat na pabahay sa ibang lugar. At doon, sa loob ng isang buwan, ibibigay ang bata sa isang foster family na pinapatakbo ang kanilang sariling manitaw, at hindi na mahahanap ni Marina ang bata. Iyan ang sistema. Dapat ay may paraan, Pacho. Abogado ka. Hinawakan ni Maricel ang manggas niya, kumikislap sa luha ang mga mata niya. Dapat ay narinig mo ang iyak ng bata. Iniabot niya ang kamay patungo sa akin. Nahirapang lumunok si Pablo, hinawakan niya ang kamay niya. Isang pagkakataon lang, ngunit ito ay baliw na baliw. Pinapayagan ng batas ang pansamantalang pagtitiwala ng bata sa ibang tao upang alagaan, kung ang ina ay nasa mahirap na kalagayan, ang ina ay kusanglop na dapat na isuko ang pansamantalang pag-ingat sa loob ng 6 na buwan sa isang mapagkatiwalaang tao. Ako ang mangangalaga, humakbang pasulong si Maricel. Hayaan siyang idemanda ako, haharapin ko ang lahat. Hindi ka bibigyan ng pangangalaga ngang sanggol, Maricel. Tumingin ng diretso si Pablo sa kanyang nga mata. Naunawaan mo ba, wala kang katayuan sa kanila. Hindi ka kasal. Nagtatrabaho ka sa kusina. Nakatira ka ba sa pinaupahang silid? Ibahin ni Tamara Igualdad ang iyong kahilingan sa loob ng 5 minuto, at ang batas ay nasa kanyang panig. Kailangan nilang ang perpektong kandidato. Malinis na rekord, mataas na formal na kita, sariling bahay at isang kumpletong, maligayang pamilya. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa kusina. Isang hakbang paatras ang ginawa ni Maricel. Bumaba ang kanyang manggabalikat. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, naramdaman niya ang sukdulan na kawalan ng lakas. Saan tayo makakakita ng ganoong pamilya bago magumaga? Mahinang tanong niya. Hindi inilayo ni Pablo ang kanyang mamata. Tumayo siya ng tuwid. Ang muha ay naging napakaseryoso. Hindi na natin siya hahanapin. Ang pangangalaga ay makakaroon ng kumpletong pamilya, ang ama ay isang abogado, may sariling silit at magandang sahot, at ang ina ay makakaroon ng ina na hinahanap ng batang ito. Tumingin si Maricel sa kanya ng may kalituhan. Maricel. Lumakad si Pablo patungo sa kanya. Mag-asawa tayo bukas ng umaga. Namatay si Maricel. Umakyat ang dugo sa kanyang nga tenga. Tumingin siya sa kalmado at determinadong mukha niya at nakilala na hindi siya nagbibiro.
Nag-aalok siya na ilagay ang kanyang perpektong reputasyon, ang buong buhay niya, sa panganib para sa kanya at sa anak ng ibang tao. Tulad ng bukas, ang Zacarias ay magbibigay sa sarili niya ng isang buwan para mag-isip ng mabuti. Mahinang sinabi niya kaya napakalapit na niya ang tenga niya kay Pablo. Responsibilidad ko ito. Mayroon akong mga koneksyon at mga kinakailangang dokumento. Pupirma tayong rehistro ang kasal noong araw na iyon. Ang pinakamahalaga ay ang iyong pahintulot. Kung ikaw ay magiging asawa ko, si Tamara Igualdad ay walang makitang dahilan para tanggihan. Pupunta tayo sa kanya na may kahilingan ng kasal ni Marina at sertipiko ng kasal, at dadalhin natin ang bata pauwi. Isang mahinang iyak ang narinig mula sa pasilyo. Nakatayo si Marina sa pintuan ng kusina, mahigpit na nakahawak sa frame. Nagre-resbak ang ngaluha sa pisngi nito, tinatanggal ang kawalan sa mamata nito. Maricel. Bulong ni Marina. Nakikiusap ako sa iyo. Tumingin si Maricel sa kanyang kaibigan, pagkatapos sa dinurok na stuffed rabbit sa mesang kusina. Isinara niya ang mata, malalim na huminga. Nang buksan niya ang mata, wala nang kahit anong pag-alinlangan. Ano ang dapat kong gawin, Pacho? Determinadong tanong niya. Naglabas si Pablong nakatiklop na papel mula sa lubang busang jacket at inilagay sa mesang kusina. Isang asul na ballpen ang nakapatong sa tabi nito. Malamig ang kusina, at bahagyang napapalampas ang bintana sa mga simoy ng gabi. Ito ay kahilingan para sa kusanglop na paglipat ng pag-ingat ng isang bata. Pantay at walang pag-atake ang boses ni Pablo, walang hindi kinakailangang tono. Naintindihan niya na ang anumang emosyon sa sandaling ito ay maaring magdulot ng panik. Artikulo 13 ng Batas ng Pag-aalaga, dahil sa mahirap na kondisyon ng pamumuhay. Mangyaring ibigay ang detalye ni Maricel bilang tagapag-ingat. Ang termino ay 6 na buwan. Naupo si Marina sa isang bangko, nakatiklop ang makamay sa dibdib. Hindi niya tinitingnan ang papel. Nakatingin ang kanyang mata sa walang laman na dingding sa ibabaw ng kalan. Mabigat pa rin at mabilis ang pahinga niya, ganap na namumutla ang ngalabi. Kusangklop akong ibinibigay ang aking anak sa ibang tao, sabi niya. Tuyot at basag ang boses nito. Sa sarili kong mga kamay ay pipirmahan ko ang papel na ito, nagpapahayag na ako ay isang masamang ina. Dahan-dahang iniabot ng kamay nito ang hawakan. Labis na nanginginig ang daliri niya kaya ang plastik na takip ay lumabas at gumulong sa canvas. Kinuha ni Marina ang kamay at itinago sa kandungan. Malapit si Marija sa tabi niya. Hindi siya, nagsalitang karaniwang mga salitang nagpapalakas loob. Lumapit siya, inilagay ang palat sa malamig at nanigas na mga balikat ng kaibigan at banayat na sinisipiin. Marina, tingnan mo ako. Itinaas ng babay ang ulo nito. Puno ng pag-aasang napigilan ang namumulang na mata nito. Huwag mo siyang isuko. Nagsalita si Maricel, binibigyang diin ang bawat salita. Sinisikap mong makuha siya mula sa kanila. Sa sandaling ito, hinihintay ni Zhana na tayo ay sumuko, magsimulang uminom, atakihin ang pulis, o basta na lang sumuko. At ngayon ay kunin mo ang panulat at sirain ang kanilang plano. Kailangan mong iligtas ang sitwasyon. Naintindihan mo? Mahirap na nilunok ni Marina ang kanyang laway. Tumingin siya sa walang laman na duyan sa sulok ng silid, pagkatapos sa puting papel. Sa ikalawang pagsubok na hawakan ang panulat, nagtagumpay siya. Yumuko siya sa mesa. Nagraratay ang asul na tinta, nagtalon ang letra, ngunit nakasulat pa rin niya ang kanyang pangalan, nilagyan ng petsa at nilagdaan. Nang matapos siyang sumulat, nalaglak ang panulat mula sa kanyang kamay. Tinakpan ni Marina ang mukha gamit ang dalawang kamay. Ito ang pinakamasamang bagay na nagawa ko sa buhay ko, bulong niya sa pinaksikap na mga ngipin. Mabilis na kinuha ni Pablo ang dokumento, tinipi ito at inilagay sa isang folder. Bukas ang alas 8 ang umaga, mahihintay ako sa pintuan ng sentral na registro ang kasal. Tumingin siya sa orasan. Kulang tayo ngang oras. Kailangan akong dumaan sa bahay ng isang tao para kumuha ng sertipiko ng kalusugan. Hindi tayo makapag-asawa nang wala ito. Mabilis siyang umalis nang walang paalam. Nag-isa na si Maricel sa kusina. Hindi siya makatulog. Umupo siya sa tabing ng bintana hanggang sa pagbubukang liwayway, tinitingnan ang madilim na kulay-abong langit na unti-unting nagliliwanag sa ibabaw ng gabubong apartment. Malamig ang umaga. Walang tao sa pintuan ng registry office, isang malaking gusali. Isang janitor ay mahinahon na nagsasaweng basang niebe sa malawak na granite na hagdan. Dumating si Pablo ng alas 8. Nakasuot siyang formala, madilim na asul na suit at ang diaket kahapon.
Hawak niya ang isang dilaw na plastik na sobre na may dokumento. Malamig ang panahon. Maingat na tiningnan ng lalaki ang manipis na dayaket ng babay. Hindi, okay lang lahat, kinagot ni Maricel ang dalawang malamig na kamay. Nakuha mo na ba ang sertipiko? Oh, ang punong doktor ng ospital ng lungsod, isang matagal na kliyente ko. Tinulungan ko siya sa pagpapahati ang ari-arian. Nag-issue siya ang sertipiko tungkol sa panganib ang maagang pakawala. Ayon sa batas, ito ay isang wastong dahilan para irehistro ang kasal sa araw ang paghahain. Tayo na. Salub, amoy lumang kahoy na sahig at alikabok ng papel ang registry office. Ang babay sa reception, isang mataba na babay na may mataas na bun, ay tumingin sa madumating ng maaga ng may hindi kasiyahan. Tinatanggap ko ang mga papel ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagdating. Bakit kayo napakaaga? Inayos niya ang makakapal na salaming-salamin. Inilagay ni Pablo ang dilaw na sobre sa mesa nito, inilabas ang mga pasport, resibo ng bayad ng bayarin at isang sertipikong may pulang selyo ng klinika. Artikulo 11 Family Code. Mega espesyal na kaso. Kalmado ngunit may hindi mapag-alinlangang profesional na kumpiyansa ang boses ni Pablo. Hinihiling ko ang kagarang pagpaparehistro ng kasal. Kinuha ng opisyal ang sertipiko ng may hinala, matagal na sinuri ang selyo, pagkatapos ay lumingon kay Maricel. Tumayo ng tuwid si Maricel, sinisikap na hindi lumingon. Mabigat na huminga ang babay. Naglabas ng makakapal na journal mula sa drawer at binuksan ang computer. 15 minuto ang ginugol sa mga papeles. Walang tugtugan ang Mendelssohn March sa opisina, walang mga saksi, at walang champagne. Tanging ang klik ng lumang keyboard at kaluskos ng papel. Suriin ang form ng pagpaparehistro para sa kawastuhan. Ibinaling ng babay ang screen patungo sa kanila. Kukunin ba ninyo ang apelido ng asawa? Oh. Sumagot si Maricel nang mas mabilis kaysa sa pag-isip. Mabilis na tumingin si Pablo sa kanya. Isang sorpresa ang lumitaw sa kanyang nga mata, ngunit agad itong naging seryoso. Pumima sila sa makakapal na rehistro, ng kasal. Kinuha ng opisyal ang dalawang sertipiko ng kasal. Inilagay sa printer at malakas na pinindot ang mabigat na selyo doon. Ang tunog ng metal na dumapit sa papel ay umingay sa buong walang laman na opisina. Maligayang bati. Kayo ay opisyal na mag-asawa, ibinigay sa kanilang opisyal ang nga papeles. Bahagyang pagod ang boses nito. Lumabas sila. Patuloy pa ring bumabagsak ang basang niebe. Hawak ni Maricel sa kamay ang purpureng sertipiko ng kasal. Sa unang pahina, nakasulat sa puti at itim, ay isang linya na nagsasaad na siya ay naging legal na asawa. Isang kakaibang bigaten ejer responsibilidad ang bumabato sa kanya. Wala nang gibang landas. Sumakay ka. Tumango si Pablo sa lumang sedan na maayos na nakaparada sa tabi ng kalsada. Mayroon pa tayong isa pang laban sa harap natin. Ang tanggapan ng pag-ingat at pag-asikaso ay nasa isang walang katangi-tanging gusali sa malapit na kalye. Makitit na pasilyo, pinalak sa kulay ang gobyerno na green. Mga mapagot na mukha ang nakaupo sa mga bangkong kahoy. Hindi pumila si Pablo. Lumapit siya sa pintuan na may karatulang Inspektor Cofalefatei, mabilis na kumatok ng isang beses at binuksan ang pinto. Pinayagan si Maricel na pumasok muna. Nakaupo si Tamara Igualdad sa mesa, inalo ang instant na kape sa tasa. Nang makita si Maricel, kumurot ang mukha nito na parang may sumakit na ngipin. Ginong Santos. Sinabi ko na sa inyo, ang appointment ay alas 10. Sa anumang paraan, ang desisyon tungkol sa kaso ninyo ay ginawa na. Ang bata ay ililipat sa pasilidad ng estado. Palakat ka na sa pasilyo. Lumapit si Pablo sa mesa at umupo sa upuan ng bisita. Maingat na inilabas niya ang mga dokumento mula sa kanyang briefcase at maingat na inilagay ang mga ito sa mesa ng inspektor, isa-isa. Magandang umaga, Tamara Igualdad. Kinakatawan ko ang interes ng pamilya. Ang pangalan ko ay Pablo Andres Cruz. Abogado ako at asawa ni Maricel Nicolasa Santos. Tumigil sa pagalo ang inspektor. Tumatama ang kutsara sa bibig ng tasa. Anong asawa? Nag-iisa siya. Nakasal mula ngayong umaga. Inilagay ni Pablo ang sertipiko ng kasal sa harap niya. At ito ang notaryo sinertipikohang pahintulot ng inang ng bata para sa paglipat ng pag-ingat. Ito ang sertipiko ang 2,316 mula sa aking lugar ng trabaho. Ang kita ko ay ganap, na sapat para sa magagastos ng pamumuhay, ng pamilya. Ito ang extract mula sa State Real Estate Register sa aking 3-room apartment kung saan isinangla namin ang sanggol. Ito ang liham ng rekomendasyon mula sa aking lugar ng trabaho. At ito ang kahilingan para sa pansamantalang pag-ingat.
Lahat ng mga papeles ay kumpleto, ayon sa lahat ng mga probisyon ng kasalukuyang batas. Kinuha ni Tamara Igualdad ang mga papeles. Mabilis niya itong tiningnan, pinipiga ang mga labi pagkatapos ng bawat pahina. Nagsimulang pumuti ang muka ng inspektor. Nakilala niya na nasa harap niya ang isang perpektong set ng mga dokumento na halos imposibleng buwagin. Kailangan kong suriin ang inyong makondisyon ng pamumuhay, nagsimula siya, sinisikap na makakuhang oras. Isang proseso ito na maring tumagal ngang hanggang 30 araw. Inilabas ni Pablo ang telepono mula sa bulsa. Inilagay niya ito ng pataob sa mesa. Tamara Igualdad, nagtatrabaho na ako sa larangan ng batas ng 6 na taon. Alam kong mabuti kung paano gumagana ang inyong sistema. Alam ko kung sino ang tumawag sa inyo kahapon. Naging mahinahon, mabigat at walang emosyon ang boses ni Pablo. Si Zana Eduardovna ay isang napakamapagbigay na babae, ngunit hindi niya masisigla kayo mula sa investigasyon ang tanggapan ang prosecutor. Natulala ang inspektor, nanigas ang likod. Banta ba iyon? Tatawagan ko ang seguridad. Nagsasalita lamang ako ng katotohanan. Kung hindi ako makatatanggap ng utos ng pansamantalang pag-iingat sa loob ng 20 minuto, maghahain ako ng reklamo sa tanggapan ng prosecutor ng lungsod, kasama ang detalyadong talaan ng inyong ngatawag kahapon. Bilang abogado, mayroon akong akses sa mga serbisyo ng seguridad ng network. Dinala ninyo ang bata ng walang abiso, lumalabag sa proseso, pagkatapos lamang ng isang tawag mula sa isang partido na may interes. Ito ay pag-abuso ng kapangyarihan at katiwalian. Artikulo 285 ng Penal Code. 5 na lang kayo taon bago maging eligible sa pagre-retiro. Gusto ba ninyong gawin iyon sa isang pangkalahatang pasilidad ng seguridad ng kababayhan? Naging tahimik na tulad ng kabaong ang opisina. Tumingin si Tamara Igualdad sa telepono ni Pablo, pagkatapos sa seryoso at kalmadong mukhang lalaki. Nakilala niya na ang lalaking ito ay hindi nagbibiro. Ito ay gagawing totoo ang sinabi nito. Mahigpit niyang itinulak ang tasaang kape palayo. Ang kayumanggi na likido ay kumakalat sa mesa. Naglabas ang inspektor ang tumpok ng papeles mula sa drawer. Ihahanda ko ang utos. Mahintay sa pasilyo. Sinabi niya ito ng may galit, hindi itinaas ang ulo. Isang oras pakaraan, umalis sila sa gusaling ng pag-ingat na may asul na selyo. Ang sentro para sa mga bata ay nasa kabilang dulong ng bayan. Isang malungkot na brick na gusali, napapalibutan ng mataas na bakot. Malakas ang amoy ng bleach, nilutong repolyo at murang sabon ng labada sa silid. Matagal na sinuring ang on-duty na nurse ang tumpok ng papeles, nakusal ng may hindi kasiyahan, pagkatapos ay pumasok sa ward. Nakatayo si Maricel sa pahintay sa pasilyo. Mahigpit na nakagapos ang kanyang kamay. Tumalap ang kuko sa palat ng kamay na nagdulot ng sakit. Nakatayo si Pablo sa tabi niya. Halos nagtatama ang balikat niya at balikat niya. Ang pisikal na presensyang ito ay nagbigay sa si Maricel ng lakas, pumipigil sa kanya na bumagsak. Bumukas ang pintuan sa dulong pasilyo. May dalang si Bunjoy ang isang nurse. Nakasuot ang batang lumang flanel onesi ang ibang tao, 2 numero ang laki. Napakamutlang bata, namamaga ang mata sa pag-iyak. Hindi na umiyak ang bata, nangangalangal na lang ng mahina at walang lakas. Humakbang pasulong si Maricel at inangat ang bata. Agad na nang mabata si Bunjoy sa mga bisik niya, mahigpit itong humawak sa kuwan ng kanyang diaket gamit ang malilit nitong daliri at dinusdos ang mukha sa dibdib niya. Amoy sabon ng ibang tao at amoy ospital ang bata. Mahigpit na niyakap ni Maricel ang bata. Na parang natatakot na mawawala ito. Ganap na tahimik ang biyay pauwi. Nakatulog si Bunjoy sa mabisik ni Maricel sa likurang upuan ng kotse ni Pablo. Nang pumasok sila sa silid, nakabuksan ang pintuan ng kusina. Isang apoy ng tubig ang kumukulo sa kalan, at isang malaking platong ng bagong lutong tsake ang nasa mesa. Nakatayo si Aling Nena sa tabing kalan, hinihimas ang isang bagay sa palayok. Nakaupo si Marina sa maliit na bangko sa pasilyo, kung saan naiwan nila siya ng umaga. Sa pakikinig ng pag-ikot ng susi, dahan-dahang itinaas ang ulo niya. Pumasok muna si Maricel, nakahawak sa nakatulok na bata. Mahinang umangal si Marina. Sinubukan niyang tumayo, ngunit hindi makahawak ang kanyang paa. Dahan-dahan lamang siyang lumuhod sa sahig, iniabot ang 2 kamay. Lumuhod si Maricel sa tabi niya at maingat na inilagay si Bunjoy sa kandungan niya. Dinusdos ni Marina ang muha sa flanel na polong anak. Nanginig ang mga balikat niya sa pag-iyak. Hindi ito ang tuyot at walang lakas na luha kahapon. Ito ang luha ng pagbabalik sa buhay.
Lumabas si Aling Nena sa pasilyo, pinunasan ang nga kamay sa tuwalya. Nang makita ang bata, idinuon ng matanda ang gilid ng apron sa malabi niya. Dumausdos ang luha sa malalim na makulubot ng mukha niya. Salamat sa Diyos, bulong nito. Salamat sa Diyos. Magalis na nga damit. Kaya yari ko lang apple cake. Mainit na ang sopas, maghugas ng kamay. Ang buong araw ay lumipas sa kaguluhan. Naligo si Bunjoy sa maligamgam na tubig at binihisan ng sariling damit, amoy baby powder. Tinahi ni Aling Nena ang nasugatan na stuffed rabbit, at natulog ang bata. Mahigpit na hawak ito sa maliliit na mga kamay. Nang maggabi, nang si Marina, pagod sa emosyon, ay makatulog na sa sofa sa tabi ngang anak at pumunta na si Aling Nena sa kanyang silid, si Marichel ay nananatili sa kusina. Umupo siya sa mesa, itinungo ang ulo sa nakatiklop na mga braso. Naramdaman niya ang isang di matanggap na pagod na dumudumog sa kanya. Sumasakit ang buong katawan dahil sa pagod ng 24 na oras. Mahinahon na naging kiyas ang pintuan ng kusina. Pumasok si Pablo. Hindi pa siya umalis. Tumulong siya sa kanila buong araw, pumunta sa parmasya, tahimik na naroron, iniayos ang maliliit na bagay sa bahay. Umupo siya sa bangkong sa harap ni Marichel. Sa mahinangang ilawong kusina, mukhang pagod ang kanyang mukha. Malinaw ang ngabilok sa ilalim ng kanyang mata. Itinaas ni Marichel ang ulo. Salamat sa iyo, Paco, sabi niya. Mahinahon at halos bulong ang boses niya. Hindi ko alam kung paano tayo mabubuhay kung wala ka. Trabahuin ko ng husto para mabayaran ang lahat. Maghanap ako ng dagdag na trabaho para sa mapapeles, sa gasolina, sa diborsyo, at pagkatapos ay babayaran kita. Tinitigan siya ni Pablo ng ilang segundo, hindi kumikindat. Pagkatapos ay dahan-dahang iniabot ang kamay sa buong mesa. Inilagay niya ang palat niya sa palat ng kamay niya. Ang manggaliri niya ay bahagyang dumampi sa magaspang na balat niya, sa mga kalyo, sa mga basak na dulot na mga kemikal. Hindi niya inalis ang mga mata niya. Marichel. Malalim at napakaseryoso ang boses niya. Huminto ka na. Mas mahigpit ang hawak niya sa kamay niya. Ikinasal kita para mailigtas si Bunjoy. Totoo iyon. Kailangan kong ibigay sa iyo ang isang perpektong dokumento ang pag-ingat. Nahinto siya, initipon ang mga naisip. Ngunit ipinapanalangin ko sa Diyos na hindi mo kailanman gugustuhing magdiborsyo. Namatay si Marichel. Kumuyom ang bituka niya dahil sa gulat. Tumingin siya sa kanyang mata at nakita ron ang katotohanan na matagal na niyang itinago. Mahal kita mula ng ika-10 klase, mahal ko, sinabi ni Pablo ng simple, walang pag-awa, walang dramatikong hininga. Sinasabi niya ito tulad ng isang katotohanang nabuhay niya ng maraming taon. Naalala ko nang makipagtalo ka kay Fitco mula sa mas malaking grupo dahil sinipa niya ang isang kuting. Naalala ko nang umiyak ka sa pagtatapos dahil hindi mo alam kung saan pupunta. Buong panahon na iyon, tinitingnan kita at takot na lumapit dahil walang walang trabaho. Nangako ako sa aking sarili na lalapit ako sa iyo kapag maprotektahan na kita. Nakinig si Marichel sa kanya, at ang bola sa lalamunan niya ay lumaki ng lumaki. Sa buong buhay niya, nasanay siyang mag-ingat sa sarili niya, nasanay sa pagtatalik sa likuran, nasanay sa pagtitiis ng kahihiyan para mabuhay. Sa tingin niya ay matibay siyang tulad ng bakal, na hindi niya kailangan ang suporta. Ngunit ngayon, sa pagtingin sa lalaking nagpanganib ng buhay para sa kanya at sa anak ng ibang tao, nakilala niya na hindi na niya kailangang maging matibay tulad ng bakal. Dahan-dahang inilipat ni Marichel ang palat ng kamay at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga daliri. Hindi na kailangan ang diborsyo, Paco. Nanginig ang boses niya, ngunit hindi niya inalis ang mga mata. Ayaw ko rin ng diborsyo. Huminga si Pablo ng may ginhawa. Tumayo siya, umikot sa mesa at tumayo sa tabi niya. Tumayo si Marichel para salubungin siya. Maingat at banayat niyang niyakap siya, na parang natatakot na manakit sa kanya. Dinusdos ni Marichel ang muka sa balikat niya, huminga ng hangin ng taglagas at malakas na amoy ng pabango ng laki. Isinara niya ang kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya ang kapayapaan. Nakatayo sila sa makipot na kusina, sa mahinang liwanag ng isang lumang apartment, at sa sandaling iyon, walang bagay na naramdamang mas tama at ligtas kaysa sa tahimik na yapos na ito. Sa harap nila ay isang mahabang legal na laban, makaso sa korte, magabanta ni Zana at magapagsisikap para mabawi ang restauran, ngunit ngayon ay makasama na sila at handa na para sa labanang ito. Ang hangin sa underground parking ng eksklusibong club ay malakas na amoy ng basang semento, exhaust at mahal na sigarilyo.
Ang dilaw na liwanag ng fluorescent bulb ay nagpapatingkad sa mga hanay ng makintab na mga sasakyan sa gitna ng madilim na gabi. 40 minuto na silang nakatayo ni Pablo at Marichel sa likod ng malaking haligi. Malamig ang mukha ng semento sa kanilang likod, kahit na nakasuot sila ng makakapal na mga jacket. Gumagalaw na, mahinang sinabi ni Pablo, inilagay ang telepono sa bulsa. Isang mapulang sports car ang bumaba sa matarik na driveway na may mababang ugong. Ang malalapat nitong gulong ay sumirit sa makintab na sahig. Walang kahiyang sakop ng sasakyan ang dalawang parking space sa tabi ng elevator. Bumukas ang pinto, at lumabas si Virgilio sa semento. Ang kapatid ni Marina sa ama ay mukhang totoong tagapakmana ng isang napakalaking pamana, isang taong hindi na kailangang magbilang ng pera. Nakasuot siya ng mahal na cashmere na jacket na bukas ang butones, suot na sutla na kumot at may perpektong makintab na sapatos. Ang lakas ay kinakabit niya, malinaw na lasing, at bahagyang humihiyaw enge isang melodya habang pinindot ang button eng lock sa susi eng kotse. Kumislap ang headlights ng sasakyan. Sa sandaling iyon, lumabas si Pablo mula sa likod ng haligi, humarang sa daan patungo sa elevator. Tumigil si Virgilio. Nawala ang relaksadong ngiti niya, pinalitan ngang hindi magandang pakiramdam. Sino kayo? Tabi-tabi, nagmamadali ako. Pablo Andres Cruz, abogado NG kapatid ninyo sa ama. Mahinaw nang sinabi ni Pablo, walang kahit anong sobrang galaw. Naglabas si NG makakapal na folder mula sa panloob na bulsa. Kailangan nating talakayin ang ilang pinansyal na transaksyon. Pangasar na kumurot si Virgilio. Anong transaksyon? Lumayas dito bago ko tawagin ang seguridad. Sabihin sa kapatid mo na nagpapasalamat siya dahil malaya siya. Sinubukan niyang lampasan si Pablo, ngunit sa sandaling iyon ay lumabas si Marichel mula sa kabilang panig ng haligi. Nakatayo siyang tahimik sa tabi ng kotse, nakaharang sa lahat ng daan palabas. Nagpalipat-lipat ng tingin si Virgilio mula kay Pablo hanggang kay Marichel. Isang bahaging pangamba ang lumabas sa kanyang mata. Kayo ba ay loko? Tatawagan ko na agad ang pulis. Humukay siya ni kamay sa bulsa para sa telepono. Tumawag ka. Humakbang pasulong si Pablo. Agad nilang ire-record ang aming testimonya. Artikulo 315, Suknay 4. Panloloko sa espesyal na malaking sukat, ginawa ngang isang grupo ngang natao. Mula 10 hanggang 15 taon sa bilangguan, nanigas ang kamay ni Virgilio sa bulsa. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit kawawang hitsura ang ngiti nito. Nagtatawid kayo ng walang katotohanan. Mayroon akong mapinakamahusay na abogado sa bayan. Binuksan ni Pablo ang folder at naglabas ng ilang mapapel na nakakapit. Itinanghal niya ang maito para mahulog ang teksto sa dilaw na ilaw mula sa ilaw. Tingnan ang mga petsa. Virgilio. Ito ang mga kopya ng offshore accounts. Isang linggo na ang nakalipas. Si Zana Eduardovna at si Ronaldo Cruz ay naglipat ng 90% ng current assets ng restaurant sa isang kumpanya sa Cayman Islands. Alam mo ba kung sino ang nagtatanging kumpanyang ito? Hindi kusang loob na tumingin si Virgilio sa mga papeles. Ronaldo, nakpatuloy si Pablo. Ang panggalan mo ay Valarito. Ang panggalan ni Hanna ay Valarin. Sinabi niya na lahat ay isang pautang na hindi kailanman mababayaran. Ang iyong ina ay nahahanda na tumakas kasama ang kanyang kasintahan. Nagsisinungaling ka. Hindi gagawin iyong ang ina ko. Nanginig ang boses ni Virgilio. Mabilis na nawala ang tiwala niya sa sarili niya. At suriin ang inyong account bukas ang umaga, kung hindi pa ito na-freeze ang tax office. Isang hakbang palapit si Pablo, itinulak si Virgilio patungo sa malamig na dingding ng elevator shaft. Hindi na nila kailangan si Virgilio. Natapos mo na ang iyong papel. Nagsinungaling ka laban kay Marina sa korte. Pumirma ka sa mga sertipikong pagtanggap ng serbisyo. Lahat ng pangunahing dokumento na ginamit para magnakaw ng prabago mamatay si Eugenio Maximiliano ay may pirma mo. Niloko kang iyong ina. Kapag nagsimula ang investigasyon, bukas ito magsisimula. Si Zana at si Ronaldo ay malayo na, at ikaw ay nandito at nabilanggong maraming taon. Hindi nakasusuot ng cashmere na jacket sa maximum security na bilangguan. Mahirap na nilunok ni Virgilio ang kanyang lawi. Dumampas ang pawis sa nunya. Nagpalipat-lipat ng tingin mula sa Marichel hanggang kay Pablo. Ang takot ay dahan-dahan ngunit tiyak na lumamon sa kanya. Nasanay siyang mabuhay sa pamamagitan ng ibang tao, nasanay na ang ina niya ang naglulutas ng lahat ng problema. Sa harap ng tunay na banta, nagsimula siyang maunahan ng sarili. Ano? Ano ang gusto ninyo sa akin? Mahinang tanong nito, nakasandal ang likod sa dingding. Totu, tumingin pababa si Pablo.
Kailangan kong testimonya mo sa kamera. Paano pineketsan ni Zana ang electronic key ni Marina? Sino ang naglipat ng pera? Dinila ni Virgilio ang tuyong malabi. Nakatanaw siya sa lens ng telepono na may sindak, kasalanan lahat ng ina ko. Sinabi niya na wala na tayong mayroon. Nagdala siya sa akin ng nakumpletong kontrata at ipinahiwatig kung saan pumirma. Itinakda ni Ronaldo ang remote access sa computer ni Marina para matugma ang IP address. Nagdala lang ako ng mga papeles. Wala akong nalika. At ang pagkamatay ni Eugenio Maximiliano. Bago niya nagsimulang bawin ang pera, hindi siya may sakit. Hinaba ni Pablo ang boses niya sa isang masakit na bulong. Ano ang nangyari noong gabing iyon? Umiling si Virgilio. Bukas ang mata nito sa sugdulang takot. Hindi ako magsasalita tungkol doon. Pagkatapos, pupunta tayo sa istasyon ng pulis kasama ang mga dokumentong panloloko, at ikaw ang magiging pangunahing tagaplano. Isisihin ni Ronaldo ang lahat sa iyo. Hindi ko siya pinatay, halos sumigaw si Virgilio. Ang hiyaw ay umingay mula sa semento na kisamengang parking. Tinakpan ang kamay ang mukha niya. Nanginig ang balikat niya. Nakatayo lang ako sa pasilyo. Tinitigan siya pa rin ni Pablo. Magsalita ka. Ibinaba ni Virgilio ang kamay. Namutla at kulubot ang mukha niya dahil sa takot at alak. Nagsimulang mabilis tumibok ang puso niya. Nakaupo si Tatang Eugenio sa opisina. Nagsimula siyang makidlat. Hiniling niya ang kanyang gamot. Nakatalagang gamot sa mesa sa espesyal na kahon. Dumating ang ina ko, sinalok lamang ang gamot sa bag at ibinigay ang placebo sa kanya. Karaniwang bitamina sa makaparehong kahon. Nilunok niya ang tableta at nanikmil, at nakatayo siya at nanonod. Nais ko sanang tumawag ng ambulansya, ngunit pinagalitan niya ako. Sinabi niyang masyadong matagal na ang matanda. Sinabi niya, gusto mo bang maywan na may hubat na puwit? Tumawag ka. Hindi ako tumawag. Pumasok lang ako sa silid at isinara ang pinto. Sa katahimikang sumunod, ang mabigat na pahinga lamang ni Virgilio ang maririnig. Ibinaba ni Marichal ang telepono. Naramdaman niya ang pagsusuka sa lalamunan niya. Ang narinig nila ay hindi lang isang maliit na pandaraya para sa pra. Ito ay isang malamig at kalkuladong pagwasak ng isang tao. Mahinahon na kinuha ni Pablo ang telepono mula sa kamay ni Marichal, sign safe ang recording at inilagay sa bulsa. Bukas alas 7 ng umaga, dapat ay nasa korte ka, silid Bleel. 12, sabi nito sa kay Virgilio. Kung magtangkang tumakas, ang recording na ito ay nasa mesa ng espesyal na investigador sa loob ng isang oras. Ikaw ay sisampahan ng kasapwatan sa pagpatay. Kung lalabas ka at magbibigay ng testimonya sa ilalim ng pangako, tutulungan kita sa makakamit ang plea agreement at suspended sentence dahil sa iyong tulong sa pagsukpo ng kaso. Ang pagpipilian ay nasa iyo. Lumipas sila at lumakat patungo sa labasan, iniwan si Virgilio na nakatayo sa dingding ng semento. Napalukmok siya at lumuhod, nanginginig ang mga kamay na niyayakap ang ulo niya. 2 araw pakaraan ang nakaschedule na paglilitis. Ang malawak na korte ngang lungsot ay amoy bernis ng kahoy, lumang papel at isang bagay na malabong nakakainis. Mabibigat na kulayabong ulap ang nasa labas ng bintana. Ang liwanag sa loob ay mukhang malabo. Nakaupo si Marina sa mesa ngang nagtatalo. Nakasuot siyang simpleng maitim na damit, formal. Ang 2 kamay niya ay nasa hita niya, makakahawak. Nakaupo si Maricel sa bangko sa likod niya, handang ilagay ang kamay sa balikat niya anumang oras. Naiwan si Aling Nena sa bahay kasama si Bunjoy. Sa harap NG mesa, sa mesa NG, may meja akusado, ay sina Sana at Ronaldo. Perpekto ang hitsura, ni Sana. Nakasuot siyang custom-made suit mula sa isang kilalang designer, matuwid ang katawan, at maingat na pinalamuti ang buhok. Nagpapalakas siyang kumpiyansa, at bahagyang pagamak. Nakaupo si Ronaldo sa tabi niya, inaayos ang kanyang mahal na korbata. 2 eleganteng abogado na may malalaking leather briefcases ang kumakatawan sa kanilang nga interes. Binuksan ng hukom. Isang seryosang babae sa robe, ang paglilitis. Umakyat ang abogado ni Zana. Nagsalita siya ng may kumpiyansa, sa magaan at mahinahon na tono, at ngumiti ng may pag-ingat sa hukom. Kinaloban na inyong kagalangang hukom, ang kahilingang ito ay ganap na walang batayan. Ang nagsasakdal, Marina Evgeniana, ay dating nahatulan ng krimen sa ekonomiya laban sa parehong kumpanya na kasalukuyan niyang inaangkin. Ang magabagong dokumento na ipinakita ang nagsasakdal na pinaniniwalaang natakpuan ang lumang akontan ay hindi maaring ituring bilang wastong ebidensya.
Nakolekta ang ito sa pamamagitan ng kahina-hinalang mga paraan. Hinihiling naming tanggihan ang buong reklamo at tapusin ang kaso. Ang aking kliyente, si Zana Eduardovna, ay naglitas ni restaurante mula sa pagkikalogi pagkatapos halos mabiging ito ginagi sa sakdaw. Bahagyang gitumango si Zana Eduardovna, hindi tumingin kay Marina. Tumingan ng hukom si Pablo. Panah nagsasagdal. Ano ang masasabi mo bilang tugon sa panukala NG panig NG akusado? Tumayo si Pablo. Inayos niya ang isang butones NG da jacket. Ang kanyang kilos ay kalmado at maingat. Kinalooban na inyong kagalangang hukom, ang nga dokumentong ipinakita namin ay hindi lang nga papeles. Ma-original na file ang nga ito mula sa pribadong database ng kumpanya, at handa naming kumpirmahin ang kanilang pagiging tunay sa pamamagitan ng teknikal na pagsusuri. Ngunit para mapaikli ang paglitis at linawin ang eksaktong kalagayan ng nagsasakdal na inakusahan noong nakaraang taon, naghahain kami ng petisyon. Hinihiling ko na isang saksi ang tawagin sa korte. Kumurot ang abogado ni Zana. Anong saksi? Kinalooban na inyong kagalangang hukom, hindi ipinaalam sa panig ng depensa ang kahit anong bagong saksi. Kusanglop na lumabas ang saksi at handa na siyang magpatoto tungkol sa nilalaman ng kaso, sumagot si Pablo. Diretso siyang tumingin sa mata ni Zana. Imbitahan ang Virgilio Alejandro. Nanigas ang mukha ni Zana. Sa isang sandali, nawala si Zana ng sariling kontrol. Isang pakalito ang lumabas sa mga mata niya. Mabilis siyang tumingin kay Renaldo. Nag-alilangan ito, nakasupsop pasulong. Bumukas ang pinto ng korte. Ang mabibigat na hakbang ng pulis na sumusunod sa bagong dating ay narinig. Dahan-dahang lumapit si Virgilio sa witness stand, mabagal na tumingin sa sahig. Nakasuot siyang simpleng gray na turtleneck at madilim na pantalon. 10 taon na mas matanda ang hitsura niya. Uhaw ang muka niya. Malalim ang ngabilok sa ilalim ng mga mata. Lumapit siya sa stand at mahigpit na hinawakan ang gilid ng stand gamit ang puting mga daliri. Saksi, kilalanin ang inyong sarili, sinabi ngang hukom. Sinabi ni Virgilio ang kanyang pangalan ng may nakasirang boses. Sumayat si Zana Eduardovna pasulong, sumuporta sa mesa gamit ang dalawang kamay. Virgilio, ano ang ginagawa mo rito? Matalas na voz niya. Pinagiza ang katahimikan sa korte. Akusado, magtago. Nagbabala ang hukom. Lumingon ito kay Pablo. Magpatuloy sa pagtatanong. Umalis si Pablo sa mesa. Virgilio Alejandro, alam mo ba ang parusa para sa perjury? O, mahinang sumagot si Virgilio. Sabihin sa korte ang mga pangyayari ng paglipat ng pera mula sa account ng Restaurant Ginto sa Ilok 1 buwan bago mahuli ang kapatid mo sa ama. Sino ang gumawa ngang mapaglipat na ito? Isang mabigat na katahimikan ang lumamon sa korte. Naririnig ang ugong ng hangin sa labas. Itinataas ni Virgilio ang ulo. Hindi niya tinitingnan ang kanyang ina. Tinitingnan niya ang hukom. Ang paglipat ay ginawa ni Renaldo Cruz, sa ilalim ng pangangasiwa ng aking ina, si Zana Eduardovna. Tumayo ang abogado ni Zana. Naagsahan. Ang saksi ay nasa ilalim ng presyon. Ito ay walang batayan na pahayag. Tanggihan. Maigsi na sinabi ng hukom. Saksi. Magpatuloy. Paano mo ito nalaman? Ako mismo ang pumirma ng sertipiko ng pagkumpleto ng trabaho, naglipat ng prasa mga kumpanya ni Renaldo. Bahagyang tumindi ang boses ni Virgilio, may bahagyang desperasyon. Walang trabahong naisagawa. Nagdala ako ng mga papeles sa bangko. Pumirma ako para kay Marina, sa mga blankong form. Sinabi ngang ina ko na kailangan nating protektahan ang ari-arian dahil, si Eugenio Maximiliano, ay nagplanong baguhin ang testamento para mamarina ang pamana. Isang maliit na huni ang kumualis sa buong silid. Naging bato si Zana. Nagsimulang mapumula ang kanyang mukha ng mabilis. Mahina ang hila ni Renaldo sa kuwan ng polo. Paano lumabas ang electronic signature ng nagsasakdal sa mga utos ng pagbabayad? Nagpatuloy si Pablo sa pagtatanong. Itinakda ni Renaldo Cruz ang remote access mula sa laptop ni Marina. Binuksan ko ito noong pumunta siya para mag-aral. Gumawa kami ng na transaksyon sa ilalim ng kanyang pangalan para kung may audit, ang lahat ng ebidensya ay patungo sa kanya. At sa paglilitis noong nakaraang taon, nagsinungaling ako. Pinilit ako nga aking ina na sabihin na nakita ko si Marina na nagnanakaw ngang pra. Mahigpit na tinadyak ni Zana ang palat na kamay sa mesa. Tumahimik ka, ano ang sinasabi mo? Biglang tumayo ito. Nawala na ang lahat na kagandahang asal. Namumot ang mukha nito dahil sa galit. Binili kayo, kagalangang hukom, hindi siya malusok sa pag-iisip. Adik siya sa alak. Akusado, umupo, tinadyak ng hukom ang martilyo.
Isa pang paglabak at itatapon ko kayo sa labas ng korte. Mabiyot na bumaksok si Zana sa upan. Mabilis na humihinga ang dibdib niya. Tinitigan ng galit ang anak ng may pagamak. Naghintay si Pablo para mabalik ang katahimikan. Lumapit siya sa witness stand. Dumating ang mapagpasyang sandali. Virgilio Alejandro, huling tanong. Ano ang nangyari ng gabing namatay si Eugenio Maximiliano? Kumurot ang mukha ni Virgilio. Isinara niya ang mata ng ilang segundo. Nakita ni Marichel ang likod ni Marina na nanigas. Nagpigil ng hininga si Marina, naghihintay ng sagot. Nakaupo si Tatang Eugenio sa opisina. Nagsimula siyang makidlat. Hiniling niya ang kanyang gamot. Nakatalagang gamot sa mesa sa espesyal na kahon. Nanginib ang boses ni Virgilio. Nilunok niya ang tigak at nagpatuloy na maglabas ng bawat kakilakilabot na salita. Ininom ng ina ko ang gamot para sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang placebo. Karaniwang bitaw minasomo kaparehong kahon. Nilunok niya ang tableta at nanikmil, at nakatayo siya at nanonod. Nais ko sanang tumawag ng ambulansya, ngunit pinagalitan niya ako. Sinabi niya na masyadong matagal na ang matanda. Sinabi niya, gusto mo bang maiwan na may hubat na puwit? Tumawag ka. Hindi ako tumawag. Pumasok lang ako sa silid at isinara ang pinto. Isang ugong ng galit ang pumutok sa korte. Umatras ang abogado ni Zana dahil sa gulat. Mahinang umangal si Marina, sumasakit ang puso at tinakpan ng kamay ang muha. Niyakap ni Marichel ang balikat niya. Hindi mapigilan ni Zana Eduardovna ang sarili niya. Ang pagiging lantat sa publiko, ang pagbagsak ng buong perpektong plano niya, at ang pagtataksil ngang anak ay nagdulot ng isang nakamamatay na suntok. Tumalon siya, ginagabi ang mabigat na upuan. Nahulog ito sa sahig ng may malakas na tunog. Namula ang mukha ni Zana. Nagukauka ang mata niya dahil sa galit. Ikaw ay isang kabiguan. Sumigaw siya, nanginig ang boses. Itinuro niya ang nanginginig na daliri kay Virgilio. Duarte, ginawa ko ang lahat para sa iyo. Naging tagapagtanggol ako ang moralidad para sa iyo. Kung wala ako, naabulok ka sa kahirapan. Kinuha ko ang iyong ama mula sa basurahan at hinila kita palabas. Dapat ay tumahimik ka. Umingay ang hiyaw niya sa buong silid. Wala na siyang katayuan ng isang babae ng mataas na lipunan. Isa siyang babaeng nakilala na siya ay ganap na naipit sa sulok, malakas na tinadyak ng hukom ang martilyo. Mga tauhan ng korte, palakasin ang akusado, tawagan ang pulis. Tinasa ni Ronaldo Cruz ang sitwasyon, nakilala na ito ay katapusan. Habang ang lahat ng atensyon ay nakatuon kay Zana na nasa kaguluhan, dahan-dahang umatras siya mula sa mesa. Mahinahon itong naglakat ng ilang hakbang patungo sa mabibigat na pintuan ng korte. Nailagay na ng kamay niya sa malaking tanso na hawakan ng pinto. Tigil! Sumigaw ang isa sa magwardiya nang mapansin ang paggalaw. Mahigpit na hinila ni Ronaldo ang hawakan ng pinto, sinisikap na makalabas sa pasilyo, ngunit ang daan niya ay hinarangan ng isa pang gwardiya na nag-alaga sa pinto. Isang matibay na lalaki sa uniforme ang mahigpit na humawak sa bisik ni Ronaldo. Ang manager, na nasanay sa kahihiyan ng magababaeng katiwala at paglilingkod sa mayayamang bisita, ay sumigaw ng gulat-gulat. Pakawalan ninyo ako, wala akong kinalaman dito. Kasalanan niya iyon. Sumusunod lang ako ng utos. Agad na sinisikap ni Ronaldo na isisi ang kasalanan sa kanyang kasintahan, na nagpupumilit sa mahigpit na hawak ng tagapagpatupad. Pinaliko siya patungo sa pinto. Ang malinis at malinaw na lakpak ng metal na posas ay umingay sa buong silid. Dalawang pulis, tinawag ng hukom, ay pumasok sa korte at lumapit kay Zana. Nagpatuloy siyang sumigaw, nakikipagtunggali sa hawak ng mapulis, hanggang sa nakapagsepilyo na ang posas sa kanyang mapulso. Nakatayo ang hukom doon, humihingal, pagkatapos ng pagpapatupat nito. Dahil sa bagong natuklasang mga pagpapatibay at akusasyon ng isang malubhang krimen, ang paglilitis ay ipinagpaliban. Ang ulat ay papasa sa Investigasyon Committee. Lumapit si Pablo sa mesa kung saan nakaupo sina Marina at Marichel. Mahinahon niyang sinimulan na kolektahin ang magdokumento sa isang folder. Itinanghal ni Marina ang ulo niya. Dumalusdos ang luha sa pisngi. Ngunit nawala na ang sakit mula sa mata niya. Sa halip ay isang maliwanag at napalaya na puwang. Ang taong nagnakaw nga man niya, ang kalayaan niya, at halos maging anak din niya, ay ngayon ay nakmumura at umaalingaw-ngaw, umalis sa korte sa ilalim ng bantay. Tumingin si Marichel kay Pablo. Isarang ang abogado ang briefcase, tumingin sa kanya at bahagyang tumango. Ang bitak na inilatak nila para sa iba ay nagbagsak sa sarili nila. 6 na buwan ang lumipas na parang isang mahabang mahirap na araw.
Ang taglamig na bagyo ay nagbigay din sa taksibol na pagtunaw yelo. Pagkatapos ang lungsod ay niligo sa malamig na liwanag mayo. Sa loob ng 6 na buwang iyon, ang kaso na sinimulan ni Pablo ay ganap na winasak ang imperyo ang kasinungalingan na itinayo ni Zana. Ang karapatan ni Marina ay ganap na naibalik. Nang araw na binasaing hukom ang desisyon na burahin ang kriminal na rekord at payagan ang ganap na rehabilitasyon ang kanyang karangalan, ang tatlo nila si Marina, Marichel at Pablo ay naupo sa kusina hanggang huling gabi, tinitingnan lang ang papel na may opisyal na selyo. Ang negosyo ng restaurant, nalinis na mula sa pekeng mga utang at dummy companies, ay ibinalik sa lehitimong may-ari. Ang unang utos na pinirmahan ni Marina nang mabawi ang posisyon ng nagtatag ay ang halalin si Marichel Nicolasa bilang pangkalahatang tagapamuno ng kadena ng restauran. Tumutol si Marichel, binanggit ang kakulangan ng naangkop na edukasyon, ngunit kinatuturan ni Marina. Alam niya na walang mag-aalaga ng negosyo ng higit sa kanya, o magiging makatarungan sa bawat isa tulad ng isang taong mismo ay nagsimula-mula sa posisyon ng dishwasher at handang ibahagi ang huling kain para sa mahirap. Nang unang araw sa posisyon, hindi pumunta si Marichel sa opisina. Hiniling niya sa driver ngang sasakyan ngang kumpanya na huminto sa isang pamilyar na patio na may malumang 5 palapak na gusali. Bumaba siya sa masira-sirang concrete na baitang na patungo sa basement kung saan naroon ang pawn shop at itinulak ang mabigat na metal na pinto. Walang pagbabago sa loob. Ang pamilyar na amoy ng lumang alikabok, ang pamilyar na mahinang liwanag. Nakaupo si Ernesto sa likod ng makakapal na salamin. Maingat na sinusuri ang singsing ng iba sa pamamagitan ng magnifying glass. Lumapit si Marichel sa tray. Nakasuot siya ng formal na madilim na asul na suit, maayos na nakayos ang buhok. Itinaas ang Ernesto ang kanyang na mata, kumurot, sinisikap maalala ang muha, pagkatapos ay isang kislap ngang pakilala ang lumabas sa seryosong muha niya. Dumating ka na. Ang mauhaw na boses niya ay pumira sa katahimikan sa basement. Sa tingin ko ay tapos na ang lahat, at ikaw, tumingin ako sa mapaa mo, ay tumayo pa rin. Tumayo ka, Ernesto. Naglabas si Marichel ang tumpok ng pramula sa bek at inilagay sa metal na tray. Ang halaga ay eksaktong katumbas ang ibinigay niya sa kanya 6 na buwan na ang nakalipas, dagdag na interes para sa buong termino. Salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi mabubuhay si Bunjoy. Mahinahon na binilang ni Ernesto ang pera. Binuksan niya ang safe sa ibaba, matagal na kumulit ang talingam gasusi, pagkatapos ay inilagay ang isang lumang velvety na bag sa tray. Kinuha niya ito. Naramdaman ng kanyang nadaliri ang pamilyar na hugis ng ngahikaw ng mamimintang bato ng kanyang ina. Isang mainit na pakiramdam ang bumukso sa dibdib niya. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang bagay mula sa bag. Isang mabiga. Patag na kaong nagawa sa mahal na mat na karton, nakatali sa isang manipis na laso. Inilagay niya ang kahon sa tray at itinulak patungo sa salaming bintana. Para sa iyo ito. Tumingin si Ernesto sa kahon nang hindi makapaniwala, dahan-dahang hinila ang tray patungo sa kanya, hinubat ang laso at binuksan ang takip. Sa loob, sa isang itim na velvet na unan, ay isang malaking Swiss na relo. Ang bakal na kaso ay kumikinang ng mahinahon sa ilalim ng ilaw nga mesa. Isang bagay ito na may halagang 10 beses na higit pa sa parang ibinilat niya sa sariling bulsa para ibigay sa kanya. Hindi ito kailangan. Kumurot si Ernesto at sinisikap itulak pabalik ang tray. Hindi ako nagtatrabaho para siyang regalo. Ang kasunduan ay, bayaran ang utang. Nabayaran mo na. Kunin ito. Ang mamagagandang bagay ay hindi dapat ipakalop ng libre, Ernesto, pinigilan ni Marichel ang tray gamit ang kamay. Maingat at matatak niyang sinabi ang bawat salita. Nagtiwala ka sa akin nun? Nagtiwala sila sa isang babay na palaboy mula sa kalsada. Hayaan silang salungatin ka, hayaan nilang ipaalala sa iyo na ikaw ay isang mabuting tao. Lumiko siya at lumakat patungo sa labasan. Nakaupo pa rin si Ernesto sa likod ng salamin. Tumingin siya sa kanyang mahal na relo, pagkatapos ay sa nakasirang pinto. Ang kanyang muka, nasanay sa pagpapakita ng malamig na hinala, ay nagbago. 1% ngiti ang lumabas sa gilid ng labi niya. Isang oras pakaraan, lumakat na si Marichel sa liwanag at malawak na pasilyong restoran ginto sa ilog. Nakahanda ang restoran para sa muling pagbubukas. Maraming bahay ang nakbaho sa loob na 6 na buwan. Ganap na pinalitan ni Marichel ang pangkat ng pamamahala, tinanggal ang nga nagpapasigla ngang parusa at pagpapahiya nga empleyado. Ang magakatiwala ay hindi na nagtatago sa magasilok. Mahinahon na nagtatrabaho ang mga janito. Komportable ang pakiramdam sa loob ng silid.
Tumigil si Maricel sa bar counter, sinusuri ang nga nabuhos na baso, nang mapansin niya ang pagbabagal sa pasukan. Si Anton, ang punong tauhan ng HR, isang batang lalaki, ay nakatayo sa pintuan, sinisikap na harangin ang daan ng ibang lalaki. Gino, inulit ko sa inyo, wala kaming daang patungo sa bulwagan. Nainis ang boses ni Anton. At lumayo kayo, magtatakot kayo sa mga bisita. Lumakat si Maricel patungo sa pasukan. Ang lalaking nakikipagtalo sa Anton ay mukhang talagang kaawa-awa. Nakasuot siyang maruming diaket, punong-punong ng mantika, malinaw na ninakaw sa iba. Maluwag ang kanyang pantalon, at ang ngalumang sapatos ay nag-iwan ng basa at maruming nga bakas sa malinis na marble na sahig. Matagal, na hindi nagupit ang buhok niya. Masibang balbas, kulayabo, ang nagtakip sa mukha niya. Malakas na amoy yenge hindi paligo at murang kemikal ang lumabas sa kanya. Kinuha ng hukuman ang lahat ng kay Ronaldo Cruz. Ang maluho-luho na mga apartment. Ang mga mahal na kotse at bank accounts. Lahat ng pera ay ginamit para bayaran ang utang at milyon-milyong multa. Ang plano ni Zana ay nabigo, at si Ronaldo, bilang pangunahing tagaplano, ay nagsagot ng napakalaking halaga. Nalikasan lamang niya ang tunay na pakakakulong sa pamamagitan ng plea agreement kasama ang investigador at pagiging saksi laban kay Zana. Ngunit nawala na ang kanyang pinakaimportanteng katayuan. Ang taong naniniwala na pinamamahalaan niya ang kanyang buhay, ay natakpuan ngayon ng naitapon na sa labas ng lipunan, walang isang sentimo, may napakalaking mga utang, iniwan ng makaibigan at may madilim na kasaysayan sa industriyang restauran. Kailangan ko anumang trabaho, mapaus na sinabi ang lalaki, hindi itinaas ang ulo sa manager. Patuloy itong nagpapalipat ng paa, hawak ang maruming sombrero. Magdala ng kahon, magtapusin ng basura. 2 araw na akong walang nakain. Kahit mahugas man lang ng pinggan. Napansin ni Anton si Maricel at iniabot ang mga kamay ng may pakabigo. Maricel Nicolasa, paumanin, may isang lalaki mula sa kalsada na naghahanap ng trabaho. Tatawagin ko ang seguridad, ipalabas namin siya ngayon. Nanlaki ang mukhang lalaki nang marinig ang pangalan at apelido niya. Dahan-dahan niyang itinataas ang ulo. Ang maupak at mamulang mata niya ay natuklap sa malamig na titik ni Maricel. Hindi agad nakilala ni Ronaldo siya. Sa harap niya ay ang isang walang pakialam na waitress sa murang uniforme. Sa harap niya ay isang kumpiyansa at magandang babae sa mahal na suite. Ang taong may tunay na kapangyarihan sa lugar na ito. Nakilala niya ang nangyayari ng may sindak. Namumula ang mukha ni Ronaldo ng isa-isa, nanginginig ang mga labi. Sinubukan niyang umatras ng isang hakbang, tumakas, matunaw sa dingding. Ang kahihiyan, kapaitan at humiliasyon ay dumating. Ang taong pinalis niya ng maulan 6 na buwan na ang nakalipas ay nakatayo ngayon sa harap niya, tinutukoy ang kanyang kapalaran. Nagsimulang lumabas ang maunang bisita sa bulwagan. Ang babay sa furcoat ay kumurot ng ilong nang may pagamak nang lumampas sa nakayukong si Ronaldo at nakmadali sa kanyang mesa. Tinitigan siya ni Maricel ng ilang mahabang segundo. Naalala niya ang gabing iyon. Naalala niya ang iyak ni Bunjoy, ang malamig na hangin sa terminal, ang sukdulan na pakiramdam ngang kawalan ng lakas. Sa sandaling iyon, may karapatang itango ngang ulo sa magwardiya at palayasin ang lalaking ito ng may kahihiyan. Itinapon nila siya tulad ng ginawa niya sa kanya. Ngunit hindi siya. Humakbang pasulong si Maricel. Nagsalita siya ng malakas at malinaw, ang boses niya ay umingay sa buong bulwagan at nakarating sa mabisitang nakaupo sa malapit na mesa. May mga mabait na tao na kumakain dito, Ronaldo, sinabi ni Maricel. Bawat salitang sinabi niya ay mabigat tulad ng bato. Ngunit hindi namin pinapalabas ang gutom sa kalsada. Ang lugar mo ngayon ay sa tabi ng basurahan. Ang apron mo ay nasa locker. At ingatan mong huwag masira ang aking pinggan. Lumiko siya at lumakat patungo sa hagdan patungo sa ikalawang palapak nang hindi lumingon. Nanatiling nakatayo si Ronaldo sa gitna ng pasilyo. Bumaba pa ang kanyang balikat. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo, tumingin sa kanyang lumang at maruming sapatos. Tinanggap niya ang hatol na ito. Mahirap na nagtitiis ang sukdulang kahihiyan sa ilalim ng mapanhamak na titig ng mega bisita, ang dating manager ng eksklusibong restaurant ay sunod-sunuran na sumunod sa manager patungo sa likurang pintuan, kung saan naroon ang kamalig ng manggagawa at mga nakatumpok na basurahan. Dumating ang ganti. 500 kilometro mula sa maliwanag na bulwagan ng restoran ginto sa ilog, isa pang araw ang lumipas. Isang araw na walang kulay, walang pag-asa.
Ang pangkalahatang pangkaligtasan na kulungan ng kababayhan ay tinanggap ang taksibol na may basa at malamig na mga simoy. Matagal nang natunaw ang niebe, naiwan lamang ang kulay abong, dinurok na yelo. Ang laundry room ay nakakalambong at nakakasiksik. Ang amoy ngang murang laundry soap, bleach at lumang pawis ay nakakapit sa buhok at damit. Ang mga babaeng nakasuot ng katat kulay, maluwag na uniforme, makaparehong hitsura, ay nakatayo sa mahabang nga bato. Mahigpit na inilagay ni Zana Eduardovna ang isang mabigat, basang kumot sa labahan. Kinuskos niya ito ngang magaspang na sabon at nagsimulang kusbusin. Ang kanyang makamay, dating kilala lamang sa mahal na spa at French moisturizers, ay ngayon ay puno nga bitak at pasa. Naging magaspang ang balat niya dahil sa natutunaw na alkali, nasira ang nakuko sa ugat. Ang mukha niya, walang makeup at walang mahal na mga paggamot sa kagandahan, ay naging maputla at puno ngang malalim na mga kulubot, nagpapakita ang tunay na edad at nang umusat na galit sa loob. 6 na buwan pa lamang ang nakalipas sa 10 taon ng sentensyang inilabas ng hukuman para sa kanya para sa panloloko at pag-abandona sa 1 taong nasa panganib na nagdulot ng kamatayan. Napakahabang panahon pa ang nahihintay. Nangangalangal ang mabigat na bakal na pintuan ng laundry room. Isang supervisor sa makapal na diaket ay pumasok. Lumakat ito sa mahanay, tumigil sa likod ni Zana, at nagpulot ng manipis na papel na sobre sa basang kahoy na sahig malapit sa paa niya. Nandito na, Petrova, sulat. Nanginig si Zana. Pinunasan niya ang ngabasang kamay sa magaspang na telaang damit. Ayaw sumunod ng kamay niya nang kinuha niya ang sobre. Sa harap, sa isang pamilyar na hindi pare-parehong sulat kamay, ay ang adres ng koloni. Ito ay isang sulat mula, kay Virgilio, ang unang sulat pagkatapos ng 6 na buwan. Pinunit niya Angeli DNG sobre. Sa loob ay isang solong papel, pinunit mula sa isang notepad. Binuksan niya ito. Mabilis na dumausdos ang mata niya sa mga maikling linya. Walang pagbati o pagsisisi, 2 maikling, mapagpasyang pangungusap lamang. Pupunta na ako sa Hilaga, huwag na akong sulatan pa, wala na akong ina. Nalaglag ang papel mula sa mga mahihinang daliri niya. Nahulog ito sa maruming genot ng sabon sa sahig, at agad na nagsimulang kumalat ang tinta sa mga asul na mansa. Dahan-dahan na lumuhod si Zana sa basang kahoy na upuan sa tabi ngang dingding. Bahagyang sumampal sa kanya ang hangin, tinatakpan ang ingay ngang laundry ngang iba. Naupo siya nang hindi gumagalaw, tinitingnan ang kulay abong semento na dingding. Ang babaeng dating mahal, ang nagsiyang mas matalino at mas tuso kaysa sa lahat, ang nagsasakripisyo ngang buhayang asawa para sa milyon-milyon, ay ganap na nag-iisa na ngayon. Wala siyang pera, walang kapangyarihan, walang kinabukasan. Ang kanyang sariling anak, para sa kanino ay sinabi niyang ginawa niya ang lahat ng kasalanan, ay permanenteng inaalis siya sa kanyang buhay. Iyon ay isang bingi at walang pag-asang kalungkutan na hindi niya kailanman makikita pang muli ang daan palabas. Tinakpan niya ang mukha gamit ang mga kamay na puno ng paklat ng sabon, ngunit walang luha ang bumaksak. Isang walang hanggang kawalan lamang ang kumukuya. Sa labas ng malalawak na bintana ng kanilang bahay sa lungsod, unti-unting nangungulimlim ang mainit na taksibol na takip silim. Kumikislap ang langit sa mga gintong at rosas na kulay, nagpapahiwatig ng isang malinis at mapayapang bukas. Isang buwan na ang nakalipas nang binili ni Marina ang maluwag at maliwanag na bahay na kahoy na ito. Ayaw niyang bumalik sa lumang apartment kanyang ama, kung saan lahat ay nagpapaalala sa kanya kay Zana at sa pagtataksil. Nais niyang magsimulang ang bagong buhay sa isang bagong lugar. Amoy pino, kanela at inihurnong mansanas ang sala. Nakaupo si Pablo sa harap ng malaking bato na fireplace, maingat na nagtatambak ng birch na troso. Nagpasigas yang ang mahabang posporo, masaya na sumiklap ang dilaw na apoy sa tuyong balat, pinuno ang silid ng maningning na init at mahinang cracking na tunog. Naupo si Maricel sa malalim na rocking chair. Ang mga paa ay nakakulubot sa ilalim ng malambot na kumot. Sa ilalim ng manipis na robe, malinaw na ang bilog na tiyan niya. 5 buwang buntis siya. Ang kanilang pagkapekeng kasal, nilagdaan sa isang malamig na taglawin na umaga, ay naging pinakatapat at matibay na kasal sa lahat ng posibleng kasal. Nagapoy na si Pablo sa fireplace, lumapit sa upuan, mahinahon na inilagay ang malaking palat sa tiyan ng asawa at hinalikan ang sentido niya. Isinara ni Marichel ang kanyang nga mata, iniukol ang simpleng, payapang kaligayahang ito. Tumatakbo si Bunjoy sa malambot at maliwanag na alpombra, malakas ang malilit na mga hakbang. 1 taong, gulang na ang bata. Matibay na nakatayo sa sariling nga paa, nakasuot ng jumpsuit na may embroidered na oso. Sa isang kamay, mahigpit na niyayakap ang grayish stuffed rabbit, may magabakas ng lumang nga tahi. Saan ka pupunta?
Gago. Natatawa at tumatakbo si Marina palabas ng kusina. Hinuli niya ang anak sa hangin, malalim na huminga na nagpagaling-galak sa bata, pagkatapos ay mahigpit na niyakap. Sa mukha niya ay walang bakas ngang, natatakot at pagod na babae sa bus stop. Nagliwanag ang mga mata niya sa liwanag ng pagmamahal at kapayapaan ng isang ina. Nakaupo sa dulo ng malaking oak na mesa na nakalagay sa gitna ng sala ay si Aling Nena. Nakasuot siya ng magandang mulas na pulang belo. Isang orenburg na scarf ang nakatapon sa balikat niya. Sa harap niya ay isang malaking plato na puno nga mainit at mabangong nga tinapay. Naging puso ang bahay si Aling Nena. Inalagaan niya si Bunjoy, pinamamahalaan ang kusina, at lahat ng tao rito ay tinatawag siya na Mama Nena o Lola. Bigla, naputol ang katahimikan ng malakas at matingkat na tunong ringing telepono. Iyon ang lumang cellphone ni Aling Nena, nasa gilid ng mesa. Ibinabaeng matanda ang tuwalya, kinuha ang telepono at pinagot na tumingin sa screen. Nakita niya ang isang numero ng telepono na hindi lumabas sa screen ng maraming taon. Ang balita na ang lumang kapitbahay mula sa lumang apartment ay ngayon nakatira sa isang malaking bahay sa probinsya na pag-ari nga mayayaman, kumakain ng maayos at hindi kulang sa kahit ano, ay mabilis na kumalat sa malumang kapitbahay, at mula ron, nakarating sa makamag-anak sa kabisera, ang parehong makamag-anak na lagi niyang minamahal. Wala ng panahon. Pinindot ni Aling Nena ang asul na butones at inilapit ang telepono sa tainga. Alo? Alo, mahinahon niya itong sinabi. Isang matamis at pekeng babaeng boses ang lumabas sa speaker. Kahit mula sa kabilang dako ang silid, narinig ni Marichel ang mapanggawang tono. Nay, kamusta kayo? Nay. At si Kostik at ako ay nakpasya na namimiss ka namin, iniisip naming bisitahin kayo ngayong katapusan ng linggo. Nakatira kayo sa malaking bahay dun, maraming lugar. Marahil ay lilipat na kami ng permanente at tutulong sa inyo kung tumanda na kayo. Ang masalita nga anak niya ay tumataginting. Bawat salita ay nagpapakita ang masamang nakatakpang pagkamakasarili at pagnanasa na agawin ang ari-arian ng iba. Isang minuto ring nakinig si Aling Nena sa bagay na ito. Ang mukha niya ay nananatiling kalmado, ang ngakulubot lamang sa paligid ng nga mata ang lumalalim. Nang huminto ang anak para huminga, sinabi ni Aling Nena, "Mali ang numero, anak." "Paano mali?" "Nay, ako ito, si Liwayway." Sabi ko. Mali ang numero. Tuyot ang boses ni Aling Nena, ngunit naglalaman ng karunungan ng isang taong matagal nang naiintindihan ang lahat ng bagay. Ang pamilya ko ay nakaupo kasama ko sa hapagkainan, at hindi namin kailangan ng nga estranghero sa bahay. Pinindot niya ang pulang butones at agad na pinatay ang telepono, ibinalik ang mukha pababa. Si Bunjoy, narinig ang minamahal na boses ngang Lola, ay tumakbo patungo sa kanya, niyakap ang mumulto na tuhod niya at itinaas ang mukha para sa atensyon. Inangat ni Aling Nena ang sanggol, inilagay ito sa kanyang kandungan at mahigpit na niyakap. Isang mainit at tapat na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. "Halina, pamilya," malakas niyang sinabi, tumingin kina Pavel, Marichel at Marina. Umupo na sa mesa, malalamig na ang tinapay. Sabay-sabay silang umupo sa malaking mesa. Ang maunang bituin ng taksibol ay lumitaw sa bintana. Sa maliwanag na bahay na ito, puno ngang amoy ngang inihurnong tinapay at tawa ngang bata. Wala na silang nasa panganib. Sa wakas, nasa tahanan na sila. Mahal na mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito hanggang sa katapusan. Umaasa kami na ang kapalaran nina Marichel at Marina ay dumampi sa inyong nga puso. Napakahalaga namin ng malaman ang maemosyon at naisip na naidulot ng kwentong ito sa inyo. Sa tingin ba ninyo ay tama ang ginawa ni Aling Nena nang sinabi niya sa kanyang anak, "Mali ang numero"? Kung kayo ay nasa kalagayan niya, ano ang inyong gagawin? Ibahagi ang inyong mga naisip sa mga komento.